Saya. Dapat bang apihin ang mga manggagawa? Wala pa akong isang buwan sa kumpanya. Araw-araw akong pinipilit ng manager na maglinis tuwing oras ng pahinga. Hindi ba ito pang-aabuso sa mababait? Hi. Oh, Xiao Shen, galingan mo sa trabaho. Kapag natapos mo na ang paglilinis dito, kailangan ding linisin ang banyo. Ano? Kailangan pang linisin ang banyo. Araw-araw na lang akong nagtitimpla ng tsaa, nagdadala ng tubig, at naglilinis ng mesa. Hindi pa ba sapat? Ngayon pati banyo ako na rin ang maglilinis. Ganito na lang ba palagi ang buhay na parang alipin? Kailan ba matatapos ito? Sistema ng pagpapalakas sa pamamagitan ng pahinga. Matagumpay na nabayn. Basta magpahinga ang host, lalakas siya, at makakakuha ng iba't ibang gantimpala. Saan nanggagaling ang boses na to? Sistema. Ano yon? Sistema ng pagpapalakas sa pamamahinga. Ano ba to? Na-detect na ang host ay nagpahinga ng 1 minuto. Ang gantimpala ay naipamahagi na. Nagpahinga ng 1 minuto. May dagdag na 5,000 piso sa account. Mukhang hindi ito ilusyon. Totoo ito. Magpahinga ng 1 minuto at makakakuha ka ng 5,000 piso. Paano kung mas mahaba ang pahinga? Ano naman ang makukuha ko? E di ba't hindi na ako magtatrabaho? Anong nangyayari sa'yo, Shen Zuan? Hindi ko marinig, hindi ko marinig. Hindi ko alam pagkatapos ng pahinga na ito, ano kaya ang ibibigay ng sistema sa akin. Sinabi ko sa'yo na maglinis, hindi para magpahinga at magpakarelax. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ang yabang naman ng batang to. Pinarusahan siya ni Manager Lee na maglinis, pero nagawa pa niyang magpahinga at magpakarelax. Pinarusahan siya ni Manager Lee na maglinis, pero nagawa pa niyang magpahinga at magpakarelax. Mukhang matatanggal na siya. Si Manager Lee ay hindi nagpapalampas ng kahit ano. Manood na lang tayo ng eksena. Tingnan natin kung ano ang ibibigay ng sistema sa akin bilang gantimpala. Ang host ay nakapagpahinga na ng 10 minuto. Pinabati kita sa pagiging manager ng business department ng Chenhao Group. Ibig sabihin nito, nagpahinga ako ng 10 minuto, at pinalitan si Lilei bilang manager ng sales department. Bingi ka ba? Ha? Pagod na ako sa paglilinis, kaya nagpahinga muna ako. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa'yo? Shen Zuan, wala kang galang sa pamunuan. Nilalabag mo ang autoridad. Ang lakas ng loob mong kontrahin ang manager. Naniniwala ka ba na kaya kitang paalisin sa trabaho? Narito na ang tagapamahala ng HR. Mukhang matatanggal na si Shen Zuan. Narito na ang tagapamahala ng HR. Mukhang matatanggal na si Shen Zuan. Shen Zuan, matapos ang masusing pag-aaral ng mga nakatataas sa kumpanya, simula ngayon, ikaw ay itinalaga bilang manager ng departamento ng negosyo. Narito ang iyong appointment letter. Promosyon ito, hindi pagtanggal. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla na lang na-promote si Shen Zuan? Ngayon, nakaupo ako sa pwesto mo. Gusto mo pa bang ay patanggal ako ng HR? Siya ang nakaupo sa pwesto ko. Saan naman ako uupo? Na-demote ka. Shen Zuan, kakapasok mo lang ng 1 buwan, na-promote ka na agad. Galingan mo, naniniwala ako sa'yo. Oo. Shen, Manager Xiao Shen. Kanina. Puro lang iyon kalituhan. Huwag mo nang dibdibin. Ha ha ha. Tingnan mo. Medyo marumi ang sahig ng departamento natin. Oo nga. Gusto mo bang magpakita ng magandang halimbawa? Linisin mo kaya? Sige, gagawin ko agad. Kung hindi mo malinis ng maayos. Ang bonus mo ngayong buwan. Ibabawas ko ito sa'yo. Kung hindi mo lilinisin ng maayos. Ang bonus mo ngayong buwan. Ibabawas ko ito sa'yo. Ay, hindi. Tuloy lang ang pahinga at tulog ng lahat. Ang kalusugan ang puhunan ng revolusyon. Huwag masyadong magpakapagod. Sige. Si Xiao Shen bilang manager ay talagang mahusay. Manager Shen, sigurado kami na sa inyong pamumuno. Mas lalo pang uunlad ang aming trabaho. Ang aking desk, ako na ang mag-aayos. Oo, ay. Walang problema.
Magpatuloy kayo sa pagpapahinga. Hindi nyo kailangang linisin ang kalinisan nyo. Ay. Ako na. 10 minuto. Makakakuha ka ng posisyon ng manager ng departamento ng negosyo. Kung magpapatuloy ka sa pagpapahinga, hindi ba ako magiging walang talo? Binabati kita, host. Magpahinga ng 15 minuto. Makakakuha ng 1,000 piso na load sa telepono. Magpahinga ng 20 minuto, makakakuha ng 5 piso na diskwento sa Porsche. Magpahinga ng 30 minuto, makakakuha ng membership card sa high-end na club. Magpahinga ng 40 minuto para makakuha ng ticket sa konsyerto ni Gio Gialun. Magpahinga ng 50 minuto para makakuha ng salawal na may strap dagdag basketball na kasuotan. Magpahinga ng 60 minuto para makakuha ng isang gift card sa department store. Nagpahinga ng mahigit 1 oras. Ang dami palang gantimpala. Hindi talaga ako niloko ng sistema. Hoy. Vice Chairman Chen, na-demote ako. Ano? Sino ang gumawa nito? Isang bagong tao. Ang pangalan ay Shen Zuan. Nasa ibabaw ko na siya. Hintayin mo lang. Pupunta na ako ngayon. Hoy. Bata. Huwag mong isipin na dahil na-promote ka, ay pwede mo na akong tapakan. Mamaya hindi ka na makakapagyabang. Bakit hindi naglilinis si Lilay? Hindi nagpapasweldo ang kumpanya sa mga tamad. Sino ang tamad? TSK. Hindi ko nalilinisin to. Mamaya, lagot ka sa akin. Narinig ko dati tungkol kay Lilay. May malakas daw siyang backer. Pero kung sino ang backer niya, hindi ko alam. Ang host ay kasalukuyang nakapagpahinga na ng 75 minuto. Magiging chairman ng Ganhao Group. Nais mo bang ipagpatuloy ang pagpapahinga? Magiging chairman ng grupo. Maganda yan. Kahit sino pa ang sumusuporta kay Lilay, hindi pa rin siya mas mataas sa akin. Sistema. Magpapahinga pa ako. Ikaw na agad, Zixi. Wala ka ng pagkakataong maglinis ng bahay. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Dumating na ang Vice Chairman. Ahem. Vice Chairman Chen, ito ang batang ito. Napakayabang. Si Shen Zuan ay kaka-promote lang bilang manager ng departamento natin. Baka hindi pa niya alam. Ang koneksyon ni Lilay ay si Vice Chairman Chen. Narinig ko na may isang manager na na-promote sa sales department ng hindi karaniwan. Bilang pangalawang tagapangulo ng kumpanya, espesyal akong dumalaw para mag-inspection. Naglalaro ka ng video game sa oras ng trabaho. Hindi ko alintana kung sino ka. Bigyan mo ako agad ng makatwirang paliwanag. Kung hindi, pumunta ka sa accounting office para kunin ang iyong sweldo. Lumayas ka. Hindi pinansin ni Shen Zuan si Vice Chairman Chen. Shen Zuan, kinakausap kita. Bingi ka ba? 10 segundo na lang. Nagkaroon ng lakas ng loob si Shen Zuan, na huwag pansinin ng Vice Chairman. Saan kaya siya kumukuha ng lakas ng loob? Shen Zuan, kinakausap ka ng pangalawang tagapangulo. Nandito ka ba para maghanap ng gulo? Binabati kita. Host, tagumpay kang nakapagpahinga ng 20 minuto, at naging tagapangulo ng Ganhao Group. Ang posisyon at pagkakakilanlan ng punong tagapangasiwa. Nakaayos na ng sistemang ito ang lahat. Walang magiging anumang pagdududa. Tama. Iba talaga ang pakiramdam kapag may advantage. Ano ang nangyari? May problema ba? Nakasuot ako ng headphones kanina. Hindi ko narinig kayong dalawa. Anong pinag-uusapan nyo? May lakas ka pa ng loob magtanong kung ano ang nangyari. Ako, bilang isang pangalawang tagapangulo ng kumpanya, nagtatanong sa'yo, at hindi mo ako pinapansin. Ang mga taong katulad mo, ang sumisira sa reputasyon ng kumpanya. Kung magpapatuloy ka sa kumpanya, magiging walang katapusang problema ito. Bilisan mong ayusin ang mga gamit mo. Umalis ka. Ay. Talagang matalino si Chairman Chen. Nilinis ang kumpanya sa isang peste. Ayusin mo ang mga gamit mo. Umalis ka agad. Paalisin niyo ako. Karapat-dapat ba kayo? Paalisin niyo ako. Karapat-dapat ba kayo? Ang cute mo. Walang utang na loob. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin ang chairman.
Chairman, bakit po kayo nandito? Ginoong Shen. Paano biglang si Shen Zuan naging chairman? Intern pa rin siya ngayon, di ba? Hindi pa nga siya regular. Paano siya biglang naging karaniwang ahente, naging manager ng ahente, at naging chairman? Chairman, ano ang sinabi ninyo kanina? Sinabi na siya ang chairman. Kung ganoon, ano kayo? Noong araw, binigyan ako ni Mr. Shen ng pondo para matulungan akong itayo ang Chen Hao Group. Sa totoo lang si Mr. Shen, ang tunay na chairman sa likod ng grupo. Ay nako, nagkaroon ako ng malaking problema. Ano ba ang ginawa ko kanina? Ako, isang vice-presidente, kailangang magtanggal ng chairman. Hay nako. Shen Zuan. Ang laki pala ng pinagmulan niya. Kayong dalawa, anong nangyari? Kanina lang, ang yayabang nyo ah. Ngayon. Bakit parang biglang nanlumo? Pasensya na, hindi ko alam na kayo pala ang chairman. Mas gusto ko pa rin, yung kayong dalawa kanina, ang yabang-yabang nyo sa akin. Ngayon, parang aso, nagmakaawa habang nakayuko, nakakahiya talaga. Tandaan mo, maging tao muna. Bago gumawa ng kahit ano, bukas, hindi na kailangang pumunta kayong dalawa. E di sa makalawa. Ay nako. Walang silbi, si Chairman Shen ba, tinanggal kayong dalawa, umalis na kayo agad. Chairman, ginagawa namin ang lahat para sa kumpanya. Kahit wala kaming nagawa, naghirap pa rin kami. Huwag mo kaming tanggalin. Para sa inyong dalawa, 1 segundo lang. Para mawala sa harap ni Mr. Shen. Kung hindi, ipagbabawal ang lungsod na ito. Nawala kayo. Isang lugar na matutuluyan. Ginoong Shen. Hindi ko inakala na sa sarili nating kumpanya, may taong mang-aagrabyado sa inyo, ako. Sa mga nakaraang taon, ang kumpanya ay napasa kamay mo na, napamahalaan mo ng mabuti, ang grupo ay napamamahalaan mo ng maayos, kaya kampante na ako, ang kumpanya, ipagpatuloy mo ang pamamahala, aalis na muna ako, sige, Chairman Shen. Si Ginoong Shen talaga ay isang lalaking may malaking ambisyon. Akala ko, babawiin niya ang aking karapatan sa pamamahala. Ang saya talaga. Sa loob ng 1 araw, nagbago ang aking posisyon. Ako na ang naging chairman ng Chen Hao Group. Sayang. Sa bank account ko, may 5,000 lang. Nahihiya rin ako na humingi kay Xing Tianhao ng pera para gastusin. Matutulog muna ako, tingnan natin, ano kayang magandang bagay ang makukuha. ₱5,000 pa rin pala. Sistema. Natulog ako buong gabi, hindi naman nadagdagan ang balanse ko. Ano ba talaga ang nakuha ko? Ang host ay matagumpay na nakapagpahinga. 13 oras. Nakuha ang buong gusali ng Qingyu Luxury View. Ang lahat ng impormasyon sa ari-arian ng Building 7 ay automatikong naitala. Lahat ng impormasyon sa ari-arian, automatikong naitala. Ano? Ang buong Building 7 ng Qingyu Luxury View. Hindi ba ito ang gusaling inuupahan ko ngayon? Sa madaling salita. Pagkagising ko, nagkaroon ako ng isang gusali. Oo, host, kailangan mo pa bang magpahinga? May mga gantimpala pa. Hindi mo na magpapahinga, may nag-doorbell. Oy. Landlord ng pangalawang unit, ang araw mataas na, tanghali na, hindi ka ba papasok sa trabaho? Sa susunod na buwan, kailangan mo nang bayaran ang renta. Kabuuang halaga ay 6,005, 2,000 para sa renta ngayong buwan. Naibigay ko na. Sa susunod na buwan, bigla na lang tumaas ng ganito. Nagnanakaw ka ba? Ano? Masama ba ang loob mo? Nasa prime location ako, alam mo ba? Pero hindi naman tama ito, basta-basta na lang magtaas ng presyo. Ang perang ito, hindi ko kayang bayaran. Okay lang kung hindi mo kayang bayaran. Alam mo, may kapatid akong babae, hinahangaan ka niya. Maging boyfriend ka niya. Samahan mo siyang matulog ng 1 gabi, ikaw na ang magiging bayaw ko. Ganito, pwede kitang bigyan, ang 2 buwang libreng upa. Ano sa tingin mo? Ay, pasensya na. Ang kapatid mo ay mahigit 300 libra, ang katawan ko ay maliit. Hindi ko kaya, oy,
Shenzuan, huwag kang tumanggi sa mabuting alok at tanggapin ang masama. Naniniwala ka ba na kaya kitang paalisin dito sa kwarto? Itaboy palabas, wala kang matutuluyan. Ikaw na isang nangungupahan lang. Gusto pa akong paalisin ng pangalawang may-ari. Buti na lang, nagbago na ang aking estado. Ako na ang may-ari ng building na ito. Kubo. Lin Hao. Sigurado ka ba na gusto mo akong paalisin kung hindi mo tatanggapin ang hinihiling ko? Huwag mong asahang mananatili ka sa bahay na ito, kahit na bayaran mo ang renta para sa buwang ito, hindi pa rin pwede. Sige. Tatawag ako. Hello. Ako si Shenzuan ng Qingyu Haojing, Building 7. Pakiusap, pumunta kayo sa room 102. Bayaw, kanino ka tumatawag? Tumatawag ako sa mga nasa baba, yung naglilinis ng basura. Papapuntahin ko sila dito sa taas. Linisin mo ito. Basura. Magandang araw, Ginoong Shen. Magandang araw, Ginoong Shen. Ano po ang inyong utos? Anong nangyayari? Bakit ang inyong administrasyon? Ganito ang trato sa isang nangungupahan. Ganito ka respeto. Anong nangungupahan? Si Ginoong Shen, ang may-ari ng gusaling ito. Ano? Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo ulit sa kanya. Makinig ka sa akin ng mabuti. Building 7, buong gusali. Pag-aari lahat ni Ginoong Shenzuan. Pribadong ari-arian niya. Imposible yata. Ikaw. Ilan mo? Ang galing mo na talaga. Hindi nakita tataasan ng presyo. Pero nagawa mo pang banggitin ang tungkol sa pagtaas ng presyo. Ang buong gusaling ito ay akin. Pakisuyo. Ayusin niyo ito. Magpapahinga na ako. Sige po. Taas. Ikaw, bata, hintayin mo ako. Hintayin mo. Ginoong Shen, hindi na kita aabalahin. Sige. Matagumpay na nakapagpahinga ang host ng 10 minuto. Nakakuha ng isang pagkakataon sa raffle. Pwede pang magpa-raffle. Nakakatuwa. Bilisan mo. Pa-raffle mo na para sa akin. Congratulations, host. Nanalo ka ng isang limited edition na sports car. Nasa baba na ang kotse. Ayos, ayos, ayos. Grabe. Ito pala ay global. Limitadong edisyon na sports car. Ito pa ang bersyong 16.4. Naalala ko ito. Sa buong mundo, wala pang 10 ang ganito. Bawat isa ay simbolo ng estado. Sakto. Magdadrive ako papunta sa girlfriend ko. Sa loob ng 2 taon, marami siyang tiniis na hirap kasama ko. Panahon na para mag-enjoy sa buhay. Qingxia. Nasaan ka? Nasa bahay ako. Paparating na ako para puntahan ka. Magmamaneho. Kakapasok mo lang sa trabaho. May kotse ka ba? Puro ka naman yabang. Punta tayo sa unang pinagkakilalaan natin. May sasabihin ako sa'yo. Sakto. May sasabihin din ako sa'yo. Gusto mo bang makinig muna? Pero maghanda ka sa iyong damdamin ha, dahil ako. Anong nangyayari? Hindi pa ako tapos magsalita, bigla na lang naputol. Mahal ko. Oy, dumating ka na. Qingxia, bakit mo hawak ang braso ng lalaking ito? Tinawag kita dito ngayon. Para sabihin sa'yo na, maghiwalay na tayo. Si Weige ang tunay na, ang lalaking gusto ko. Hiwalay na tayo. Bakit? Magkasama tayo ng 2 taon, pero masaya naman tayo, di ba? Ikaw ang masaya. Ako, ni kaunti, hindi masaya. Si Weige may pera at kapangyarihan, at wala kang kahit ano. Hindi ka bagay sa akin. Bata. Gwapo ang lalaki, walang silbi. Ang mahalaga ay may kakayahan. Kung hindi, hindi mo mapapanatili ang sarili mong babae. Nakikita mo ba, susi ng Mercedes-Benz, 500,000, kaya mo bang bilhin to? Para lang sa isang 500,000 Mercedes-Benz, sinira mo na ang 2 taon nating relasyon. Mahilig ka pala sa kotse, bakit hindi mo sinabi agad? Meron din ako.
Ito ang kasalukuyang pinakabagong modelo ng sports car. Katumbas nito ang 100 Benz. Oy, Shen Zuan, anong estado mo sa ekonomiya? Alam ko na ang lahat. Isang bagong graduate na ordinaryong lalaki sa trabaho, walang kahit 800 piso sa bulsa. Pero para mapasaya ako, mula sa internet, 9 piso at 90 sentimo, libre ang shipping. Bumili ng susi ng kotse, ipinagyabang sa akin. Nakakatawa talaga. Sabi ko nga sa'yo, tama ang ginawa mong paghiwalay sa kanya. Susi ng luxury car pa raw. Kaya ba ng karaniwang tao na magmaneho niyan? Kamangmangan. Kawalan ng kaalaman. Ang kotse ko ay nandyan na, nakaparada sa parking lot. Norwang kotse, nakaparada sa parking lot. Paalala ng kaibigan, magpahinga ng 10 minuto, makakakuha ang host ng matinding paghanga mula sa mga mayamang dalaga. Kailangan mo bang magpahinga agad? Magpahinga ng 10 minuto, at mapapahanga mo ang mga mayamang dalaga. Sistema, ang galing mo. Talagang alam mo, ang iniisip ko sa loob. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nakaupo sa bench? Ayoko kayong pansinin. Kayong dalawa, mga traidor. Ikaw. Binabati kita. Host, matagumpay na nakapagpahinga ng 10 minuto. Gantimpala, mayamang dalaga, siya pa ang maghahabol. Sinimulan ng automatikong pag-scan ng angkop na target, matagumpay na natagpuan. Tagapagmana ng bilyonaryong pamilya, paparating na siya. Tagapagmana ng bilyonaryong pamilya, mas mahalaga ito kaysa sa Chenhao Group, mas mahalaga talaga. Ching siya. Tingnan mo ang taong ito, parang tanga na siya, tayo na nga ang nagmumura sa kanya. Bakit parang natutuwa pa siya? Tatingin ko, dapat ko bang sampailan siya? Para hindi na siya makatawa. Tama na. Ikaw na ganitong klase. Anong karapatan mo? Nasaktan ng lalaki ko. Oy. Saan galing ito, na mahilig makialam sa buhay ng iba? Hindi ba ito si Sun Ting, tagapagmana ng bilyon-bilyong yaman, ang panganay na anak ng Sun Group? Ginoong Shen, bakit hindi mo pa tinatapos ang lahat sa babaeng ito? Bilisan mo at hiwalayan mo na siya, may naghihintay pa, na maging maliit mong babae, ang sistema ay malakas. Ano ang sinabi mo? Si Shen Zuan, ang mahirap, ay siya pala ang lalaki mo. Son, si Sun Ting ay hindi natin, presidente ng kumpanya, paano mo siya nakilala? Si Shen Zuan na mahirap, Ginoong Shen. Maghihiwalay na ba kayo? Kung ganun, ako ba, ay pwedeng samantalahin ang pagkakataon, para maging maliit mong babae. Ang ganda ng babaeng ito. Nagustuhan pa niya si Shen Zuan. Isang ganitong klaseng hampas lupa, hindi ito makatwiran. May problema ba sa utak ng babaeng ito? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nako. Bakit? Hindi ko pa masabi. Biglang lumitaw ang babaeng ito. Sinasabi niya na si Shen Zuan ay lalaki niya. Sa tingin ko, malamang na kinuha lang ni Shen Zuan na extra. Extra. Ikaw na babaeng walang kwenta, hindi mo talaga naiintindihan si Ginoong Shen. Sa kanyang nakakatakot na aspeto, pakisara ang bibig mo, isasara ko. Linisin mo ang bibig mo. Naglalakas loob kang saktan ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Hindi ba kita pwedeng saktan? Iniwan mo si Ginoong Shen, ang ganyang kabait na lalaki, sa buong buhay mo, hanggang dito ka na lang. Binugbog ang babae mo, pinapanood mo lang ba? Ay, tiisin mo na lang, anak ito ng bilyonaryong pamilya, presidente ng grupo ng kumpanya natin. Hindi natin siya kayang galitin. Anong sinabi mo? Siya pala ay, may ganitong kalaking pinagmulan. Senyorita, isa itong pagkakamali, Sino ka? Tapos na. Hindi ako nakilala ng senyorita, dapat hindi na ako bumati, dapat umalis na lang agad. Hindi ko siya kilala, napagkamalan ko. Oh. Naalala ko na. Ikaw ang manager ng 33rd branch ng Sun Group, si Kai Wei, tama ba? Kaya pala mukhang pamilyar ka sa akin. Ikaw ang nag-asikaso noong huling inspection, di ba? Oo, ako nga, oo. Naalala pa ako ng dalaga, lubos akong nabigla. Ang lalaking ito ay pakitang tao lang. Hindi ko siya gusto. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Ang lalaki ko, hindi ka gusto, natanggal ka na. Senyorita, patawarin mo na ako. Ay, kuya, ama, lolo, mga ninuno, patawarin mo ako. Nagkamali ako,
Patawarin mo na ako, hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Mas gusto pa rin kita, kanina ang yabang mo. Bibigyan kita ng 3 segundo, umalis ka. Kung hindi, ipapaban kita sa buong industriya. Aalis na ako agad. Aalis na ako agad. Natanggal si Kai Wei. Ibig sabihin wala kang kahit ano. Pero si Shen Zuan ay may isang mayaman at makapangyarihang babae na humahabol sa kanya. Kaya naman, malinaw na. Gaano kaya kalakas ang kakayahan niya? Baka naman isa siyang super rich na anak ng mayaman. Nagtatago ng pagkakakilanlan para maranasan ang simpleng buhay. HMM, ang tusong taong ito. Dati nagpapanggap ka pang mahirap na walang kwenta. Tagang nakakainis. Shen Zuan. Kailan ka naging ganito kagaling? Dati ako ang laging mali, patawarin mo na ako, pwede ba, magbati na tayo. Ako kasi madaling makalimot. Sino ka ba? Shen Zuan. Ako ang girlfriend mo na 2 taon mo nang nililigawan, bakit hindi mo na ako naaalala? Ay, nagkamali ako. Patawarin mo na ako, magsimula tayo ulit. Talagang makapal ang mukha mo. Nung iniwan mo ako, hindi ganito ang ugali mo, pero alam mo ba? Kung ano ang ibig sabihin ng huli na ang lahat. May mga bagay na minsan lang sapat na, parang pinakain ko na lang sa aso ang 2 taon kong pagmamahal. Mr. Shen, ngayon na naghiwalay na kayo, pwede ka nang makasama sa akin, di ba? Sa ngayon, wala akong interes sa kanya, kakaunti lang, para hindi ako mapahiya sa harap ni Li Qingxia. Pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Hindi naman ako kulang sa karisma, bakit ako tatanggihan? Ginoong Shen, kahit na tinanggihan mo ang pag-amin ko, hindi ako sisuko, makukuha kita. Hanggat nandito ka sa Suang City, hindi ka makakatakas sa akin, ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Ako, nakapagtapos na ako ng kolehiyo, bakit tumatawag sa akin ang dormitorya na si tita? Pero noong nasa universidad pa ako, talagang maalaga siya sa akin. Hello, Shen Zuan. Tumawag sa akin si Qing Xia, sabi niya naghiwalay na kayo. Pinapakiusap niya na kausapin kita, huwag mo siyang hiwalayan. Pero noong kayo nagsimula, tutol si tita. Sakto, gamitin natin ang pagkakataong ito, ipapakilala ka ni tita sa isang babae. Ha? Anong ha? Ganon na yun, nakipagkita na si tita para sa'yo, sa lugar sa timog ng lungsod. Kita tayo sa Happy Times Cafe. Pupunta ka na ba agad? Maganda ang itsura ng babaeng iyon. Nakadamit siya ng floral na plaid skirt, at nakatali ang buhok niya sa mataas na ponytail. Makikita mo agad kapag nakita mo siya. Talagang napakabait ni Aling Wang. Ang gwapo niya. Matangos ang kilay, maliwanag ang mga mata, napaka-elegante, malalim ang tingin. Parang may nakatagong walang hanggang kalangitan. Paano nagkaroon ng ganito kagwapong lalaki sa mundo? Ikaw ba ay? Kamusta? Inirekomenda ako ni Tita Wang. Si Tita Wang. Si Tita Wang na taga-dormitoryo ng universidad. Ako si Shen Zuan. Unang beses kong makipag-blind date, wala akong masyadong karanasan. Graduate ako ng Chinese Department ng Suang University. Bagong graduate lang ako, tungkol naman sa trabaho. Sa ngayon, nasa yugto pa lang ng pagsisimula. Hello, ako si Ding Mei. Isang third year na estudyante sa Suang University, pero nagsimula na akong mag-internship ngayon. Ikaw pala ay isang junior pa lang. Oo nga, kuya, pero hindi sinabi sa akin ni Tita Wang. May gwapong senior na ipinakilala sa akin para sa blind date. Oo nga, senior, pero hindi sinabi sa akin ni Tita Wang. May gwapong senior na ipinakilala sa akin para sa blind date. Ha? Ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay, mali ang naka-blind date ko. Mali ang napwestuhan kong mesa. Inikot ko na ang buong kapehan. Dito lang ang tanawing hindi ko kayang iwan, ayaw kong umalis. Ang tamis ng iyong salita, marami ka sigurong napasaya na babae. Pero ang bagay na ito ay talagang isang kalituhan. Nandito lang ako, para uminom ng simpleng kape. Pero kung wala ang ganitong maling akala, hindi rin tayo magkakakilala. Sabi nila, 500 beses na paglingon sa nakaraang buhay. Ang kapalit ng pagkakamaling mesa sa blind date ngayon, nagdesisyon akong para sa ating pagkakakilala. Yayain kitang kumain at manood ng sine. Pwede bang pagbigyan mo ako?
Ding dong, magpahinga tayo dito ng kalahating oras. Maaaring maging presidente ng Happy Time Company. Presidente ng Happy Time. Hindi ba't siya ang presidente ng coffee shop na ito? Hindi. Mali iyon. Maraming industriya ang saklaw ng Happy Time Company. May mga chain ng kainan, mga chain ng supermarket, at mga chain ng coffee shop. Ang coffee shop na ito ay isa lang sa mga maliit na direktang pagmamayari na tindahan. Kahit na ang halaga nito sa merkado ay hindi may kukumpara sa Ganhao Group, pero ang makakuha ng isang kumpanya ng libre, parang hindi rin masama. Diba? Hindi na kailangan ng dinner o panonood ng sine. Simpleng usapan lang ay mukhang okay na rin. Sige, pwede na rin. Waiter, 2 tasa ng pinakamahal na kape sa happy hour. Kuya, hindi na kailangan. Ang pinakamahal na kape dito ay libo-libo ang halaga. Ang in-order kong latte. Ginamit ko ang maraming discount coupons, at gumastos pa ako ng mahigit 100 piso para bilhin ito. Walang problema, kahit nagsisimula pa lang ako ng negosyo ngayon. Medyo kumikita na rin ako ng kaunting pera, kaya kayang-kaya kong maglibre ng 2 tasa ng kape. Pagkatapos lang ng kalahating oras na pahinga, ako na ang magiging presidente ng kumpanyang ito. Huwag mo nang banggitin ang pag-inom ng pinakamahal na kape. Kahit ibigay ko pa ang coffee shop na ito sa kanya, hindi iyon magiging problema. Tama na, ma. Huwag mo nang ituloy. Si Tita Wang, na nagpakilala sa akin ng ka-blind date. Ayoko naman talaga siyang makita. Pinipilit niyo akong mag-blind date dahil gusto niyo lang na mag-asawa at magkapamilya na ako agad. Diba? Sa totoo lang, matagal na akong may boyfriend. Mamaya, dadalhin ko siya para makilala mo. Anong tinitingnan mo? Tumingin ka pa, bubunutin ko ang mata mo. Hindi na ako titingin. Ayokong mabunat ang mata ko. Lahat ng lalaki sa tindahan ay naaakit sa kagandahan ko. Pero itong lalaking ito, pero parang hindi mo ako pinapansin. Medyo interesante, ikaw na lang. Miss, magbibigay ako ng 100,000 piso para ibigay mo sa akin ang boyfriend mo. Ano sa tingin mo? Pagkatapos nating magkape, manood naman tayo ng sine. Yung pelikulang sikat na sikat ngayon sa buong bansa. Ang ganda ng pelikula kapag nagpapahinga ako at lumalakas. Narinig ko na umabot na sa 2 bilyon ang kita sa takilya. Oo, matagal ko nang gustong panoorin ang pelikulang ito. Kaso lang walang oras. Bingi ba kayong dalawa? Kinakausap ko kayo pero nagkukunwari kayong hindi naririnig. Magbibigay ako ng 1 milyon. Dagdag pa ng isang kotse na nagkakahalaga ng 50,000. Nakipaghiwalay ka sa girlfriend mo, tapos sumama ka sa akin. Aalagaan kita. Araw-araw masarap ang pagkain at inumin natin. Anong lakas ng loob mo, babae? Para sabihin sa akin na maging boyfriend mo ako. Baliw ka na yata. Ang mga lalaking gusto ko, wala pang tumanggi sa akin. Kung tatanungin mo ako kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob, sasabihin ko sa'yo ng totoo. Ako ay General Manager ng Southern Region ng Happy Time City. Kung sasama ka sa akin, hindi mo mauubos ang kayamanan at karangyan. Kaya pala ang lakas ng loob mong manggulo ng matinong lalaki sa liwanag ng araw. Ding dong, matagumpay na nakapagpahinga ang host ng kalahating oras. Naging chairman ng kumpanya ng Happy Time. Ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ay papunta na para salubungin. Guwapo. Huwag kang magkunwaring nagmamaang-maangan sa harap ko. Sumunod ka sa akin. Makakaiwas ka sa ilang dekadang pagkaligaw. Bagaman napakahusay ni Shen Zuan na nakatatanda, nagkakagusto na ako. Pero sa harap ng ganitong tukso, baka hindi niya rin kayanin. At ang babaeng ito ay napakaayos magdamit, si Shen Zuan. Baka piliin niyang umasa sa iba. Ang bagong dating na pag-ibig, mawawala na lang ba sa hangin? Ikaw ang general manager ng Happy Time Zone. Akala mo ba ang galing mo? Maniwala ka, kaya kung tanggalin ang titulo mo. Tanggalin ako. Akala mo ba ikaw ang chairman ng kumpanya? Anong nangyayari? Si Mr. Wang, isang senior executive ng kumpanya, at si Vice Chairman Lee, Director Zhao. Bakit po kayo nandito? Inspection ba ito? Pero wala akong natanggap na abiso, Tagapangulo. Ano, Tagapangulo? Patay, ano bang ginawa ko kanina? Ako, isang simpleng regional manager lang, nagbiro pa sa Tagapangulo. Kuya, ikaw pala ang chairman ng board. Ngayon, sa tingin mo ba? Kaya ko bang tanggalin ang posisyon mo bilang regional manager? Chairman, nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya ang biro kanina. Patawarin niyo po ako.
Inaabuso mo kasi ang iyong bilang regional manager. Basta-basta ka na lang sa liwanag ng araw, nang aasar ng matinong lalaki, kitang-kita na sanay ka ng maging arogante. Ngayon, bilang chairman, gagawin ko ang nararapat. Chairman, hindi po ito ang iniisip ninyo. Ginagawa ko lang po ito dahil pinipilit ako ng pamilya ko na maghanap ng mapapangasawa. Kaya nga kumuha na lang ako ng kung sino para makaraos. Patawarin niyo po ako. Pakikipag-date. Oo. Siya ang dorm supervisor ng Suang University, si Aling Wang. Siya ang nagsabi sa akin na pumunta para makipag-date pero ayoko talagang sumunod sa mga pakikipag-date na ini-arrange ng pamilya, kaya kumuha na lang ako ng kahit sino. Para lang makaraos. Ang ipinakilalang ka-date ni Tita Wang, hindi ko akalain na siya pala, ang gulo nang nangyari. Sige, patawarin na kita sa pagkakataong ito. Sa susunod, mag-ingat ka na. Huwag na sanang maulit. Huwag ka nang basta-basta mang-asar ng matinong lalaki. Manood tayo ng sine. Ganun na lang ba ako pakakawalan ng chairman? Baka naman may gusto siya sa akin. Medyo dominante itong senior na ito. Pero bata pa, mayaman, at gwapo, magalang at maayos makipag-usap. Nang hawakan niya ang kamay ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang nararamdaman mo na ba ang kilig? Sinasabi mo ba na ngayon hawak natin ang mga kamay, nakalak ang mga daliri, tayo ba ay magkasintahan? Kung ganito ang nobyo. Siguradong nakakainggit sa iba, hindi ba? Ginoong Shenzuan, ang galing naman ng tadhana natin. Nagkita na naman tayo, Miss Sun. Sa tingin ko, sinadya mo talagang mag-cross ang landas natin. Hay, nakakainis, alam mo na agad ang pakay ko, nahuli mo pa ako. Ang babaeng ito, mukhang malapit ang relasyon niya kay Shenzuan. Miss, pakiusap, huwag mong guluhin si Shenzuan, dahil siya ang boyfriend ko ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon niyo dati, pero ngayon, si Shenzuan ay nasa akin na. Kaya pakiusap, lumayo ka sa kanya. Mukhang nagseselos si Ding Mei, ano? Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, miss. Kakahiwalay lang ni Shenzuan, sa dati niyang girlfriend. Kung ang hanap mo lang ay, isang simpleng pagmamahalan, hindi bagay sa'yo si Shenzuan. Mas bagay siya sa akin. Tumahimik kayong dalawa. Pwede bang magsalita ako sandali? Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung sino ang hiniwalayan ni Shenzuan. Ang alam ko lang ngayon. Ako ang opisyal niyang kasintahan. Ikaw naman. Mukha kang isang mang-aakit. Gusto mo bang akitin ang nobyo ko? Ako ang nang-akit sa kanya. Sige, pwede mong isipin na ganoon. Pagkatapos ng lahat, si Shenzuan ay isang napakagaling na lalaki. Handa akong maging masunuring babae para sa kanya, at masaya akong gawin iyon. Pero kailangan pa rin kitang paalalahanan muli, hindi kayo bagay ni Ginoong Shenzuan. Pakiusap, lumayo ka sa lalaking gusto ko. Magkano? Sabihin mo ang presyo. 5,000, 10,000, o 1,000,000. Pasensya na. Si Shenzuan ay akin. Hindi siya isang bagay. Hindi rin ako interesado sa pera. Si Shenzuan ay akin pa rin. Sino sa aming dalawa ang pipiliin mo? Ang hirap pala kapag pinag-aagawan ka ng mga babae. Nakaka-stress din pala. Ganito na lang, may mahabang upuan doon. Punta tayo doon at magpahinga muna. Sige. Sistema, bakit parang si Sonting? Parang dikit na dikit sa akin gaya ng pandikit. Nagpahinga lang ako ng 10 minuto para habulin ng isang mayamang dalaga. Noon, ginawa ko lang iyon para kay Li Qingxia, para ipakita na may gusto rin sa akin ang mga babae. Pero ngayon, gusto kong walang kondisyon na ibalik si Sonting. Pwede ba? Hindi pwede. Pinili mo ito mismo, host, kahit lumuhad, kailangan magpatuloy. Nakapagpahinga ka na ba? Pwede mo na bang sagutin ang tanong namin kanina? Pumili ka ng isa. Pare, anong nangyari sa'yo? Bro, iniwan ako ng mahal ko. Halika sa Golden Tie Tower, samahan mo akong uminom at magpakalasing. Ganito kasi, iniwan ng mahal niya ang kaibigan kong matagal ko nang kakilala. Kailangan ko siyang samahan. Kayo na ang magpatuloy ha. Ay.
Sa harap ng dalawang magagandang babae, pinili pa rin ni Shen Zuan ang lalaki. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nasa isip niya. Bakit mo hinahawakan ang kaibigan ko? Bakit mo hinahawakan ang kaibigan ko? Nakakaapekto ang lasing na ito sa imahe ng aming restaurant. Kung kaibigan mo siya, dalhin mo na siya agad, o itatapon namin siya sa basurahan. Kapatid, bakit ka uminom ng ganito? Gising, 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 gising. Iniwan na ako ni Feifei, kuya. Sumama siya sa ibang lalaki. Hayaan mo na siya. Bakit ka umiiyak? Lalaki ka. Ako nga kanina. Iniwan din ako ni Li Qingxia. Hindi pareho yan. Ikaw ay sunod sa Niren kay Li Qingxia. Tunay na pag-ibig kami ni Li Fei. Grabe, ang sakit naman ng sinabi mo. Kaya pala nalasing ka. Gusto ka nang itapon ng mga guard sa basurahan. Sa totoo lang, gusto na kitang sapakin ng 2 beses. Paalala lang. Kausapin mo ng mahinahon ang dating kaklase mo. Magpahinga ng 15 minuto. Makakakuha ka ng kontrol sa pamamahala ng Golden Thai Restaurant. Makakamit ang aktwal na kontrol sa Golden Thai. Ibig sabihin, ikaw na ang magiging tagapamahala ng restaurant na ito. Tama, tama. Ang restaurant na ito ay isang 5-star establishment. May halaga ito ng ilang bilyong piso. Pwede mong aliwin ang kaibigan mo, at makakuha pa ng gantimpala, isang gawain, 2 benepisyo. Iniwan ka ni Li Fei, siya ang nawalan. Magpakatatag ka, hindi sulit ang umiyak para sa kanya. Bakit hindi sulit? Tinalikuran ako ni Li Fei, sa pangakong magkasama kami hanggang pagtanda, nilapastangan niya ang aming pagmamahalan, at yamakap sa ibang lalaki. Pare, alam mo ba? Kung paano ko nalaman, ang tungkol sa kanya at sa ibang lalaki. Paano mo nalaman? Si Li Fei, para lang makahanap ng thrill, niyaya ako sa hotel at tinalian ako sa kama. Akala ko maglalaro kami ng romantikong bagay, pero sino ang mag-aakala? Natatawagin niya ang kanyang ulo palabas. At sa harap ko pa sila nagtalik. Palagi kong inakala na tunay na pag-ibig ang sa amin ni Li Fei. Hindi ko akalain na katulad din pala ako sa'yo isang tuta. Tol, tinawag kita rito ngayon, para makapag-usap tayo. Mas gaman na ang pakiramdam ko ngayon, huwag mo nang dibdibin, ha? Grabe, pwede ba to? Cute mo talaga. Nasaan ang mga taksil na yon? Ako na ang bahala sa paghiganti para sa'yo, tol. Hindi natin siya kayang talunin. Ang lalaking iyon ay si Wang Million. Siya ang manager ng lobby ng Golden Tower Hotel. Manager ng lobby. Lasing ako ngayon kaya gusto ko siyang guluhin. Pero hinarang ako ng mga security. Sinabi nilang lasinggero ako. Manager ng lobby ng Golden Tower. Mukhang magiging interesante ito. 5, 4, 3, 2, 1. Gumpay, magpahinga ng 15 minuto. Matagumpay na napayuhan ng host ang dating kaklase, si Zinshan. At nakapagpahinga ng 15 minuto. Nakuha ang aktwal na kontrol sa Golden Thai Restaurant. Ang mga senior ng restaurant ay papunta na. Magaling, ako na ngayon ang may kontrol sa Golden Thai Restaurant. Isang manager ng lobby, hindi ba't hawak ko siya sa kamay ko? Kapatid, ang sama ng loob mo. Ako na ang bahala, hintayin mo lang. Ang manager ng lobby ng Jintai Tower. Sa akin, isa lang siyang langgam. Ay nako. Kapatid, huwag ka nang magyabang. Gusto ko ang sinabi mo. Mamaya ipapakita ko sa'yo. Paano kung gawin kitang chairman ng Jintai Building? Tinawag kita para maglabas ng sama ng loob. Bakit parang nasasanay ka ng magyabang? Li Fei, huminto ka. Ba, hindi ba ito si Shen Tuta? Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo, iniwan na kita. Ba't parang hindi ka matahimik? O gusto mo bang bumalik ako sa'yo? Hoy, ikaw. Gusto mo bang atali ulit kita? Para makita mo kami ni Feifei ng live. Ha ha ha, ikaw. Kung nagawa ni Li Fei na tradorin si Cheng Lei, balang araw, pagtataksilan ka rin niya, matandang lalaki, mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Para hindi ka madamay sa gulo sa huli. Sino ka ba, bata? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Alam mo ba kung sino ako? Bibigyan ko kayong dalawa, kayong mga traidor, ng 1 segundo lang. Lumuhad agad sa harap ni Cheng Lei at humingi ng tawad. Kung hindi,
Tatanggalin ko ang posisyon mo bilang manager, at wala kang matitira. Tatanggalin mo ang posisyon ko. Sino ba ang taong ito? Isa ba siyang mataas na opisyal ng Jintai Tower? Hindi tama ito. Ako ang manager ng lobby. Dala ko ang lahat ng nasa mataas na posisyon. Hindi ko pa kailanman nakita ang batang ito. Posible kayang bigla na lang siyang itinalagang mataas na opisyal. Mahal. Itong si Shen Zuan ay kagaya ni Cheng Lei. Pareho silang mga walang kwentang tagasunod. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niyang malalaki. Niloko mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Walang problema. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang manager ng lobby ng Golden Tower, at naglakas loob kang kausapin ako ng ganito. Pinalampas mo na ang pagkakataong magbago. Ang susunod na mangyayari sa'yo ay magiging napakasama. Kasama ka, babaeng walang kwenta. Ikaw, bata, naglakas loob kang saktan si Manager Wang. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Mahal, ayos ka lang ba? Ang bastos ng lalaking ito, nagawang niyang manakit ng tao. Ni ang tatay ko, hindi ako kailanman sinaktan. Kayong dalawang mabahong gwardiya. Dali, lumapit ka. Bugbugin mo siya para maging inutil. Opo, manager. Tara, takbo tayo. Pare, mga sanay sa laban ang mga gwardya ng restoran. Tayo'y dalawang ordinaryong tao, 2v2. Hindi natin sila kaya. Kalma lang, huwag mag-alala. Kung manggahas silang saktan ako, papatunayan kong hindi sila makakaraos. Sa lungsod na ito, ang yabang mo naman. Baka mamaya, kapag nasaktan ka, ikaw pa ang magmakaawa habang umiiyak. Tumigil kayo. Ang lakas ng loob nyo. Bilang isang bantay, hindi mo na ba nakikilala ang sarili mong amo? Amo. Anong ibig sabihin nito? Manager, hindi po namin maintindihan. Alam nyo ba kung sino ang taong balak niyong bugbugin? Sino ang nagbigay sa inyo ng utos na manakit ng tao? Si Manager Wang. Yung General Manager, ano bang nangyayari dito? Sino ba siya? Bakit ka sobrang nagpapakababa? Siya ang may-ari ng Golden Tower. May mukha ka pang magtanong kung sino siya. Talagang bulag ka sa katotohanan. Diyos ko, anong nangyayari? Si Shen Zuan pala ang may-ari ng Jintai Tower. Bakit hindi man lang nabanggit ni Cheng Lei? Ginagawa ba ito ni Shen Zuan para maranasan ang simpleng buhay? Pare, ikaw pala talaga ang may-ari ng Jintai Tower. Ang totoo. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo, bilang isang ordinaryong tao. Pero ang nangyari sa'yo, kailangan kong magpakilala. At ipakita ang aking kakayahan. Boss. Ikaw ang may-ari ng Golden Tie Building. General Manager, nagbibiro ka ba sa akin? Wala akong biro. Lumuhad ka sa lupa. Magmakaawa ka sa boss para sa kanyang pag-unawa. Kung hindi, papatayin kita. Boss, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, kapatid. Ang Golden Tie Building na ito. Simula ngayon, ikaw na ang boss dito. Tungkol naman sa dalawang traidor na yan, ikaw na ang bahala sa kanila. Ibibigay ko ito sa'yo. Ang Golden Tie Grand Hotel na ito, isa itong 5-star na hotel. Isa ito sa mga namumuna sa lungsod. Isang 5-star na restaurant lang naman, para sa akin. Walang kaso. Gumawa ka ng dokumento para sa pagbabago ng aktwal na may-ari, boss. Talaga bang ibabalik mo ang Jintai Restaurant? Oo nga. Bilisin mo. Sige. Tutal, libre lang naman itong Golden Tie Building. Ibibigay ko ito sa mabuting kaibigan ko. Maganda na maging matagumpay siya. Oy, bakit mo sinampal ang sarili mo? Hindi ba ito panaginip? Aray, medyo masakit pa rin. Hindi ko akalain na ako, isang ordinaryong tao, ay magiging may-ari ng Golden Tie Building. Pare, hindi ko inasahan na ikaw pala ay isang nakatagong bigatin. Mabuting kaibigan. Sige na, kaibigan. Ginawa ko ang lahat ng ito para ipakita sa iba kung gaano kahalaga ang aking kaibigan. Hindi kayang abutin ng iba. Naihanda na ang dokumento ng pagbabago. Kailangan mo lang itong pirmahan.
Walang problema. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng gusaling ito. Ang kapalaran ng 2 taksil na ito ay nasa iyong mga kamay na. Cheng Lei. Hindi, Ginoong Cheng, ako rin. Naakit sa kagandahan ni Li Fei. Siya ang nangakit sa akin. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa ex mo. Mapapatawad mo ba kami? Ako. Cheng Lei, patawarin mo ako. Mahal kita. Patawarin kita. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Hindi mo ba naiintindihan? Lei, ginawa ko lang iyon para subukin ka. Kung tunay ba ang pagmamahal mo sa akin? Ay nako. Ang kapal naman ng mukha mo. Paano ka naging ganito ngayon? Mga ganitong tao, alam mo ba? Matagal nang wala ka sa puso ko, at saka, ano ba ang katayuan ko ngayon? Anong klaseng babae ang hindi ko kayang hanapin? Bigyan mo na lang ako ng isa pang pagkakataon. Tao lang naman, walang perpekto. Tao lang naman. Walang perpekto. Kahit sino pwedeng magsabi, hindi mo pwedeng sabihin. Kapag nagkamali ang tao, anuman ito, hindi na ito maibabalik. Ngayon, bilisan mo, lumayas ka sa harap ko. Hindi. Makakatikim ka sa akin. Ting. Ginoong Cheng, tingnan mo. Sa ating dalawa, sa totoo lang, wala namang kailangan na dahil sa isang babae, masira ang samahan natin. Sa hinaharap, ikaw pa rin ang may-ari ng Quintal Building. Ako pa rin ang General Manager ng Quintal Building. Ako sa hinaharap ay buong puso kong magsisilbi sa iyo. Ikaw ngayon ay tinanggal na. Umalis ka na agad dito. Lumayas ka. Kayong dalawa linisin nyo. Ito ay ako at ang kapatid ko, Tara. Inom tayo ng ilang baso. Oy, naiintindihan. HMM. Kayong dalawa, si Wang Millionaire. Hilain nyo siya. Itapon nyo sa basurahan. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Anong nangyayari? Ang babaeng ito. Paano siya napunta sa bahay ko? Array. Saan niya nakuha ang susi? Mukhang malala ang natamong pinsala. Pero ako, hindi marunong maggamot. Magpahinga ng 10 minuto upang makamit ang pambihirang kakayahan sa panggagamot at magligtas ng buhay. Sistema, ang gantimpala mo sa kasanayan ay dumating ng tamang-tama. Binabati kita, host, sa pagkuha ng Diyos level na kasanayan sa medisina, kayang magpagaling ng sakit at kayang pumatay ng Diyos. Dibdib sa harap, wala naman. TSK. Mga gasgas lang ito. Pero sa likod mo, may mga piraso ng kutsilyo na nakabaon. Pasensya na. Para mailigtas ka, napahamak ako. Ang galing ng antas ng medisina na ito. Hinga pa. Salamat sa napakahusay na medisina. Kung hindi dahil dito, sa iyong kalagayan, karaniwang doktor, hindi ka magagamot.
Kahit na. Ngayon tayong dalawa ay natutulog sa iisang kama, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko sasamantalahin ang sitwasyon. Ay naku. Sistema, kung magpapahinga ako ng isang gabi, nung gantimpala ang makukuha ko, tagumpay ng host, nagpahinga ng 15 oras, maging pinuno ng templo ng Diyosa ng digmaan, mandirigmang Diyosa, makakuha ng kasanayan, paglipad sa mga bubong at dingding, pagkontrol sa mga crane at pagdakip sa mga dragon, siyam na pag-ikot ng lumilipad na dragon, Templo ng Diyosa ng digmaan, parang sa nobela, ang bayani na may baluktot na bibig, sa galit, nag-utos sa 100,000 sundalo, na mabilis na pumunta. Oo, amo. HSSs, para sa akin, walang dating. SSs, ang malaking layunin ko ay, kumita ng pera, mula nang makuha kita, sa unang araw pa lang, nakakuha na ako, ng 5,000 piso, pagkatapos nito, wala akong natanggap, kahit 1 sentimo. Ang gantimpala ay random, hindi ito kontrolado ng sistema, pero hindi ba kapag may kapangyarihan, may pera? HMN. Ano ba ang isinisigaw mo, ikaw? Paano ka, nasa iisang kama kasama ko, kagabi, ano ang ginawa mo sa akin? May suot pa akong damit sa ibaba, hindi ba hinubad ni Shenzuan, Seni o Rita? Kagabi, nakahiga lang tayo sa isang kama, ikaw natulog, ako natulog, wala tayong ginawa, ikaw. Ikaw nagsisinungaling, sigurado kang natulog ka sa akin, ako ang natulog sa'yo. Miss Sun. Kagabi, matapos kitang buhatin sa kama, hindi ko man lang hinubad ang damit ko bago natulog. Huwag mo akong pagbintangan, nagsisinungaling ka pa. Sigurado akong pagkatapos mo akong matulog, saka mo lang ako, binihisan. Shenzuan. Kahit na, gusto kita. Hindi mo pwedeng gamitin ang ganitong paraan sa pakikitungo sa iba kung talagang gusto mo ang isang tao. Sabihin mo lang, hindi ko naman pipigilan ang gusto mo. Ang mahalaga ay, ang pangunahing problema ay hindi dito. Okay, gusto kong malaman, kagabi, bakit ka napunta sa bahay ko, TSK, at saka, ikaw, isang anak ng bilyonaryong pamilya, paano ka nasugatan ng ganito, ako? Nagbago ang lahat sa pamilya Son. Nakulong si Lolo at si Papa, pati ang 3 henerasyon ng mga elder ng pamilya. Pinilit akong isuko ang kapangyarihan ng tagapagmana. Talagang wala na akong mapuntahan. Kaya napilitan akong pumunta para humingi ng tulong sa iyo. Nakita kong walang tao sa inyo. Kaya mula sa bintana, tumalon ako papasok. Tulungan si Santing na lutasin ang krisis. Makakakuha ng 3 pagkakataon sa raffle. May tsansa na manalo ng pera. Sistema, sige. Akitin mo na ako. Ngayon pakiramdam ko, nilalagay mo ako sa patibong. Sa simula, iniwan ni Li Qingxia, hinahabol ng anak ng mayaman. Ngayon itong nasa harap ko, bilyonaryong anak ng mayaman. May problema ang pamilya, ako na naman ang mag-aayos. Talagang sunod-sunod, magkakaugnay lahat. Lalamunan. Dura. Tara na. Dadalin kita para ayusin ito, ang krisis ng pamilya. Ikaw. Kaya mo ba? Pamilya Son, maraming mga gwardya at bodyguard, lahat sila ay mga mandirigma, syempre. Ako ang pinuno ng templo ng mga mandirigma, hindi nila ako matatalo. Maaari akong magtipon ng 10,000 ng mga mandirigma ng templo, para suportahan ako, templo ng Diyosa ng digmaan. Oo. Narinig ko na. Narinig. Iyon ang pinakamisteryosong organisasyon sa dakilang siya. Ang kanilang pinuno ay mas misteryoso pa. Walang sino man ang nakakita ng tunay nitong anyo, Shenzuan. Sinasabi mo na ikaw ay pinuno ng War God Hall. Hindi ba medyo mayabang iyon? Pinagdududahan mo ba ang aking kakayahan? Patutunayan ko sa'yo. Shenzuan. Hindi ko akalain, ikaw pala'y nagtatago ng galing. Kaya pala gusto kita. Ibig sabihin, may pag-asa pa ang pamilya Son. Siyempre, sa oras na iyon, aanyayahan ko ang mga mandirigma ng War God Temple para sa pamilya mo upang suportahan at ipagtanggol. Oo.
Lolo, hindi pa rin natatagpuan si Sonting. Walang silbi. Isang gabi na ang lumipas. Hindi pa rin natatagpuan si Sonting. Ting. Kayong dalawa, dapat alam ninyo. Ang mahal ninyong si Sonting, saan mo itinago? Sabihin mo sa akin, pwede kong patawarin kayo. Zhou Hizhan, hindi ka mamamatay ng maayos. Hindi ka namin pinabayaan. Paano mo nagawang magtaksil? Ting. Sa mga taon na lumipas sa pamilya Son, unti-unti nang nawala ang mga talento. Sa henerasyon ninyo, ikaw na lang ang natira, isang lolo, at isang ama. Isa pa, ang apo ang tagapagmana. Bantayan ang bilyon-bilyong ari-arian. Ano ang silbi nito? Mas mabuti pang ako ang magmana ng inyong negosyo. Palagwin ko ito. Hindi ba mas maganda iyon? PWE, huwag kang mag-ilusyon. Kung may tapang ka, patayin mo kami, Ting. Kung hindi dahil sa inyo, si Son Ting. Nakatakas na sana, kinuha ang ari-arian ng pamilya Son, ang 4 na selyo, kayong dalawa. Matagal ko na kayong pinadala kay Haring Yama para magtsaa. Dumating na ang apo ni Ting, kaya pala isang gabi. Hindi kita mahanap. Yun pala, lumabas ka para maghanap ng tulong. Apo, tumakbo ka. Bakit ka bumalik? Walang 4 na sulok na selyo, Zhou Hizhan. Hindi niya makukuha sa atin ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Son. Ligtas tayo. Lolo, tatay. Ito ang boyfriend ko, si Shen Zuan. Napakahusay niya. Siguradong may iligtas ko kayo mula sa kamay ni Zhou Hizhan. Boyfriend. Ang taong to, mula ulo hanggang paa, walang kahit anong aura na lumalabas. Halatang mahina lang siya. Huwag mo siyang isama para lang mamatay. Takbo. Takbo. Para bang wala akong mukha. Tupa sa bibig ng tigre, hindi mo pa naririnig. Ang tupa ba ay makakatakas sa bibig? Tulong. Palibutan niyo ako. Huwag mong isipin na dahil napabagsak mo ang 2 kong tauhan, ay magagawa mo na ang gusto mo dito, Ting, apo ko. Ibigay mo ang 4 na sulok na selyo para sa iyo at sa boyfriend mo. Isang paraan para mabuhay, Ting, aba. Sino ang tinatakot mo? Sino ang minamaliit mo? Akala mo ba kami ay pumunta dito para mamatay, kaninang? Ako ba ay nasampal mo? Oo. Nasampal ka ulit. Hindi ka nananaginip. Ako ang sumampal. Ito. Ang cute na ito. Akala mo, sino ka ba? Na naglakas loob kang. Sampelan ako ng 2 beses. May tao ba dyan? Paluin mo siya ng malakas. Paluin mo ang cute na ito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin ako. Pinuno ng War God Temple. Anong nangyayari? Mga tao ng War God Temple. Bakit sila nandito? Ito ang Daksha. Itinatag. Ang pinakamalakas na organisasyon. Karaniwang tao. Hindi kayang hamanin ito. Templo ng Mandirigma. Unang matandang tagapayo. Huli si Bai Chenkun. Humihiling ng kapatawaran mula sa dakilang Mandirigma. Tapos na, si Son Ting, ang nakakainis na cute na nahanap na lalaki, ay isang mandirigma. Paano niya nakilala? Ang mandirigma ng dakilang siya. May karapatan siyang kumilos ng walang palem. Wala akong magawa laban doon. Hindi ko rin siya kayang labanan. Kung alam ko lang nakilala ni Son Ting si War God, edi sana tahimik na lang ako, at nagpatuloy na maglingkod sa pamilya niyo. Son, hindi na sana ako nag-alsa. Pero nandito na tayo, nag-alsa na ako. Paano ko tatapusin ito? Hehe. Mukhang ako at ang War God Temple ay walang anumang alitan. Biglang nangyari ang ganitong bagay. Isa lang itong pagkakamali. Hehe. Hindi pagkakaunawaan. Ininsulto mo ang bagong pinuno ng War God Hall. Hinamak mo ang dakilang mandirigma ng siya. Paano mo nasabing isa lang itong hindi pagkakaunawaan? Halika, hulihin siya. Hintayin ang hatol ng mandirigma. Nako. Ininsulto ang Diyos ng digmaan, pero parusa nito ay kamatayan. Halatang ito ay para sa akin, hatulan ng kamatayan, at pagkatapos ay patayin ako. Mukhang kahit anong gawin, kamatayan ang hantungan. Mas mabuti pang sumugal na lang. Hulihin ang pinuno para mahuli ang mga tauhan. Mayroon lang isang paraan para mabuhay. Mag-ingat. Gusto mo akong patayin? Mas bata ka pa para dyan. Talagang karapat dapat kang tawaging Diyosa ng digmaan. Perpektong naiwasan mo ang nakamamatay na atake. Ginoo ng digmaan.
Patawarin mo na ako, maawa ka, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako rin naman ay, nadala lang ng kasakiman. Ang magtangkang patayin ang Diyosa ng digmaan, ay isang kasalanang kamatayan. Kayo ay humihiling ng kamatayan, kailangan pang mabuhay. Sumusuko ako. Dalhin siya. Parusahan ayon sa batas, masusunod. Dalhin silang lahat. Ting-ting, ang pamilya natin ay talagang pinagpala na ikaw ay nagkaroon ng isang mandirigma bilang kasintahan. Nakatulog na ba kayo? Kagabi kasama si Shen Zuan. Ang nangyari sa isang gabi ay maituturing na natulog na, siguro tulog na. Sa huli, nasa iisang kama naman sila, kahit hindi natulog, malamang, nagkaroon na ng pisikal na kontak. Ang pamilya San natin sa hinaharap, magkakaroon na tayo ng perpektong manugang. Oo nga. Ginoong mandirigma, maging manugang ko. Hindi nakakahiya, sa hinaharap, ang sa pamilya San, ang daang bilyong yaman, isa rin siyang Diyosa ng digmaan. Salamat sa dakilang Diyosa ng digmaan, sa pagligtas sa buhay ko. Maliit na bagay lang iyon, walang anuman. Kung maaari, magtatanong ako. Ikaw at ang apo kong babae, gaano na kayo katagal magkasama? Kailan kayo ikakasal? Oo nga, kailan ang kasal? Sa puso ko, matagal ko nang gustong maging biyenan ng mandirigma. Kasal. Lolo, tatay. Ako at si Shen Zuan, pero kami lang, magkasintahan lang kami, hindi pa kami, nasa puntong magpakasal. Kayong dalawa, huwag niyong sabihin, ang diretso mo naman. Naiintindihan namin. Ginoo ng digmaan, ngayong gabi, dito ka na kumain. Hayaan mo kaming magpasalamat sa iyong kabutihan. Hindi na, may gagawin pa ako, mauna na ako, ay. Itong si Shen Zuan, wala man lang konsiderasyon, inalok na magstay para kumain, ayaw pa rin, talagang modo mo. Dakilang mandirigma, abala sa maraming gawain, may kailangang umalis, karaniwan na ito, kailangan mong intindihin, sa hinaharap, kailangan mong maging matyaga, sa likod ng dakilang mandirigma, ay isang tahimik na babaeng sumusuporta, alam mo ba? Sistema. Natulungan ko na ang pamilya Son, na malutas ang krisis. Di mo bang ibigay sa akin, 3 sunod-sunod na gantimpala, di ba? Syempre, maaari iyon, host, ngayon na ba tayo magdodraw? Oo naman. Binabati kita, host, nakuha mo ang Supreme Dragon Card, may limit na 1 bilyon, at nakuha mo rin ang Ultimate Driving Skills, dalubhasa sa mga teknik tulad ng drifting, nanalo sa swerte sa pag-ibig, kayang gawin ang mga babae, na agad-agad, magkaroon ng interes sa'yo. Grabe naman. Ang galing ng triple combo na to, gusto ko to. Lalo na itong Dragon Card, 1 bilyon pala. Sa wakas pwede na, magpahinga. Matulog. Tuloy ang tulog. Gusto kong makita, matulog hanggang bukas ng umaga, ano pa kaya ang makukuha natin? Ganitong oras na. Sino kaya ang nag-doorbell? Hala. Ang ganda ng babaeng ito. Ang bagong pinuno, medyo malandi siya. Tingnan mo, hindi na gumagalaw ang mga mata ko, pero bakit habang tumitingin ako sa kanya, lalo kong nararamdaman na parang gusto ko siyang mahalin. Ito ba ang bagong pinuno ng templo? Excuse me, miss, sino ang hinahanap mo? Parang hindi pa tayo nagkakakilala. Ako si Su Yuhong, tagapaglingkod ng War God Temple, pinuno ng 4 na dakilang tagapagtanggol, pagbati sa bagong Panginoon ng palasyo. Ganito pala. Ibubuhos kita ng tubig. Pumunta ka doon. Umupo ka muna. Lalo kang gumagwapo. Lagi kong nararamdaman na ang bagong pinuno ay may di nakikitang karisma na humihila sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dati hindi naman ako ganito kakilig. Bakit pag nakikita ko ang bagong pinuno ay kinikilig ako? Pwede bang? Ito na ba ang pakiramdam ng biglang tibok ng puso?
Ang tubig ng bagong pinuno ay talagang masarap inumin. Hindi mo kailangang magpuri ng ganito. Sa ganitong oras ng gabi, pumunta ka pa rito upang hanapin ako. Wala lang. Gusto ko lang talagang makita ka. O may iba ka bang pakay? Meron. Gusto kong makipag. Tulog sa'yo. Ha? Ano? Magtalik. Paano mo nasabi ang padalos-dalos na ideya, Su Yuhong? Noon, kahit maganda ang panlabas mong pananamit pero sa kalooban mo, pero napaka-konserbatibo niya. Paano niya nasabi ang ganitong mga salita? May isip ng iba na, hindi siya masyadong mahinhin. Sistema, ngayong unang beses, ko siyang nakilala. Ito ba ay swerte sa pag-ibig? Charismang personalidad, umepekto na ba? Oo, host. Pwede bang kanselahin ang ganitong epekto kapag lumabas ako sa kalsada, kahit maglakad lang ng walang direksyon, kahit sinong babaeng makita, hindi ba dapat isipin na makipagtalik sa akin? Host, hindi mo ba gusto ang gantimpalang ito? Kahit gustuhin ko, hindi kakayanin ng katawan ko. Kaya sistema, kanselahin ang gantimpala na ito. Pwede ba? Sa ngayon hindi pwede kanselahin, pero pwede itago, charm ng personalidad. Pero kung may babae na sa puso, sa kaibuturan ay mahiyain. Kaya pagkatapos makilala ang host, patuloy pa rin na mahihikayat ng karisma ng host. Bagong pinuno ng templo, pasensya na. Kanina kasi, mali ang nasabi ko, huwag mo sanang intindihin, sa puso mo. Pero, kung ikaw, talagang ilalagay mo sa puso mo, wala na akong magagawa. Maiintindihan ko, may iba pa bang bagay na dapat pag-usapan, Sa totoo lang, sinabi sa akin ni Bai Chenkon na dumating na ang War God Hall, may bagong pinuno, kaya ako ay dumating upang bumisita. At pagkatapos, isasama ka na rin namin, Panginoon, sa pagdalo sa isang pagtitipon ng mga kayamanan. Sinasabing itong pagtitipon ng mga kayamanan ay may mga kayamanang iniwan ng dating Panginoon ng ating War God Hall, kailangan makuha. Pero, ngayon, anong gagawin? Habang tinitingnan, lalo kong nagugustuhan. Gusto ko siyang biruin. Gusto ko siyang halikan. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Ay nako. Itong puso ko, kailan ba naging ganito ka walang hiya? Ang pagtitipon ng pagpapahalaga, kailan magsisimula? Sa totoo lang, hindi pa ako nakadalaw. Pwede naman talaga, natingnan natin. Panginoon ng palasyo, maaari mo bang suriin ang kayamanan ko, ha? Ano? Anong ginagawa mo? Ang mga lalaki at babae ay hindi dapat maghawakan. Bagong pinuno ng templo, hindi mo ba naiintindihan? Ang ibig kong sabihin ay, pwede mong suriin itong kayamanan ko, para na rin sa iyong sariling kapakanan. Paano ko ito susuriin? Hindi ko naman alam ang mga ito. Host, pwede kang humiga sa sofa at magpahinga ng 10 minuto. Gantimpala, pinakamataas na antas ng pagsusuri ng kayamanan. Magagamit ito sa pagsusuri ng iba't ibang kayamanan. At, ang babae ba ay perpekto? Sistema. Ito ba ay gantimpala para sa akin o sinasadya mong ipahamak ako? Alam mo ba, Panginoon, mula nang makita kita sa unang pagkakataon, ang puso ko ay kumakabog ng walang tigil. Alam ko, ito ang pakiramdam ng pag-ibig. Kaya, gusto ko na magkalma ka muna, Di ako makakalma. Napagtanto ko na sa mga sandaling ito, gustong-gusto kong makipag-usap sa'yo ng mas malalim. Huwag kang ganyan, hindi pa ako handa. Matagumpay na ang host, magpahinga ng 10 minuto, nakuha ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagsusuri ng kayamanan. Kayang suriin ang katawan ng babaeng nasa harap mo. Tunay ngang isang dalisay na katawan. Panginoon, uulitin ko lang. Kailangan nating makuha ang susi na iyon ngayon. Naiintindihan mo ba? Oo. Naiintindihan ko. Sinabi mo na, 800 beses na. Ang hindi ko maintindihan ay, para saan ang susi sa War Temple? Anong silbi nito? Ganito. Sino ang magbabayad para sa auction na ito? Temple Master. Wala ka bang pera? Mayroon akong Supreme Dragon Card. May limit ito na 1 bilyon. Para sa ganitong klase ng auction ng mga antik, hindi ko alam kung sapat na ito. May pera ako.
Pero hindi ganoon karami, at ang ina-auction dito ay, mga bagay mula sa War God Hall. Hindi naman pwedeng ako lang, ang magbabayad, di ba? Pagkatapos ng lahat, kakaupo ko lang sa pwesto. Panginoon, wala rin akong pera. Ay, hindi ka babahagi ng War God Temple, ang pinuno ng 4 na dakilang tagapagtanggol. Mawawalan ka ng pera, sa totoo lang. Ang aming War God Hall ngayon, ay sobrang hirap na parang umaalingaw ang kahirapan. Sa ngayon, tanging sa pagbid, para sa susi na iyon, magkakaroon ng pagkakataong mabuksan ito, ang kayamanan ng War God Temple. Basta't mabuksan ang kayamanan, lahat ng nasa loob, ay kayamanan ng War God Temple. Sinasabi nila, na napakarami, ng ginto at alahas, sa oras na iyon. Sa'yo na lahat, Panginoon, sana sinabi mo agad, makakapaglabas ako ng 1 bilyon, para sa auction. Yung mga ginto at alahas, ay walang kaso, ang mahalaga ay makuha ang susi. Wow! Di ko inakala, ang Panginoon ng palasyo, ay ganito kay Aman. 1 bilyon, maituturing bang mayaman, pero, ito lang din ang meron ako. Mas marami pa, wala na ako, naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Kung sakali, na hindi manalo sa auction, handa na ang Hall of War, pinakamasamang plano. Nakahanda na ang ambush. Kung hindi uubra, diretso na sa putukan. Magaling. Ang babaeng ito, ang katawan at itsura. Talagang swaksa, nasa puso ko na. Ginoo. Kung gusto mo bang ipatawag ko ang dalagang ito para makipag-usap sa'yo? Babae, parang alak na nasa baso na ito. Mas nagiging interesante habang nilalasahan. Ako mismo ang makikipag-usap. Hindi ba't mas maganda yon? Ting. Miss. May nagsabi na ba sa'yo, na ikaw ay, sino ang tinatawag mong miss? Ate. Marunong ka bang magsalita? Sino ang tinatawag mong ate? Maganda na lang, pwede ba? Sige, magsalita ka na. Naghahanap ako ng makakausap. Anong nangyari? Kahit hindi niya ako kilala, marami na akong narinig, tungkol sa kanya, siyang tipikal na walang silbi. Ako, magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Xiao Yunfei. Ang pamilya namin ay nasa negosyo ng real estate. Sa industriyang ito, maituturing na isang namungunang kumpanya. Pero hindi naman mahalaga iyon. Ang mahalaga ay mahilig ako sa fotografiya at pagkuha ng litrato. Ang katawan mo ay maganda. May potensyal kang maging artista kung may oras ka. Mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Tapos, hoy, alam mo na. Ang dami mo nang sinasabi, hindi mo ba napansin, nandyan ang asawa ko sa tabi. Mahal. May isang lalaki, gusto kong ligawan ang babae mo, wala ka bang reaksyon dyan? Pare, ikaw, bata. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, nagustuhan ko ang babae mo. Magkano ang presyo? Ting, magkano ang kailangan para mabuksan ang hita niya? Ano ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong saktan ako, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, lumayo ka na. Huwag mo akong galitin, at huwag kang magalit sa babae ko. Anong tinutunganga mo dyan? Sinuntok niya ako. Paano niya nasuntok ang amo ko? Isa ka lang aso. Huwag kang maghanap ng gulo. Amo, sanay siya sa laban, hindi ko siya kaya, walang silbi. Bata. Makipaglaban dito, napakabastos naman. Kung may tapang ka, subukan natin ang ibang paraan. Sige. Ano ang gusto mong ipagpaligsahan sa akin? Yaman. Sandali. Ang auction ng Yunfan, magsisimula na. Doon natin malalaman kung sino ang makakabili ng mas maraming item. Sino ang kumuha, mahalaga ang kuha, natalo. Luhod at humingi ng tawad. At saka, ang iyong babae. Hey, ibigay sa kalaban. HMM. Magandang ideya ito. Pwede nating subukan. Pero, may babae ka bang ipupusta? Lily, halika. Kuya Faye, bakit mo ako tinatawag? Nakita mo ba? Ito ang babaeng inaalagaan ko. Isang sikat na bituin. Hindi siya mas masahol kaysa sa babae mo. Kung matalo ako, ibibigay ko siya sa'yo. Faye Xiao, anong nangyayari dito? Bakit mo tinatrato ang tao, na parang kalakal, sa mata ng mga may kapangyarihan? Ang mga babaeng tulad mo, ay parang kalakal lang. Ayaw ni Faye Xiao.
Mga panauhin, ang auction ngayong araw ay magsisimula na. Pakiusap sa lahat na bumalik sa kanilang mga upuan. Ang auction ay magsisimula na. Inaasahan ko ito para sa pastahan natin mamaya. Magpahinga ng kalahating oras, magiging isa sa mga alamat ng mundong ito bilang Master ng Yunding. Master ng Yunding, ano ang bigat ng titulong ito? Sistema, ipaliwanag mo sa akin. Paliwanag ng kaibigan, ang dakilang maestro ng Yunding ay mula sa dakilang Siya, ang unang alamat na maestro, na minsang nagtagumpay sa mundo ng anti-gang bagay, teolohiya, real estate, medisina, at iba pa, sa iba't ibang larangan ng industriya, nag-iwan ng di mabilang na alamat, halimbawa, ang unang obra ng anti-gang sining, unang libingan ng arkeolohiya, unang gusali ng ari-arian, lahat ay likha ng alamat na si Yunding. Ang network ng relasyon ay kumalat sa buong Beijing. Sa bawat sulok sa auction na ito, mayroong isang maalamat na master ng Yunding. May paboritong item sa auction, pero walang nakakaalam kung alin ang item na iyon. Kaya naman, maging si Xiao Yunfei o ang iba pang mga kilalang bisita, ibibigay ang lahat ng mga bagay na nakuha sa auction sa pamamagitan ng Yunfan Appraisal Auction Event bilang regalo sa Master ng Yunding Legend upang magpakitang gilas at makasampa sa napakalaking punong ito. Oh, naiintindihan ko na. Kaya ngayon, ako na ang Legend Master ng Yunding. Kaya lahat ng mga bagay na nakuha ng lahat sa auction ay mapupunta sa akin. Tama, host, pwede kang magpakasaya. Oo, gusto ko ang pagkakakilanlan na ito. Panginoon, kailangan ko palihim na ipaalala sa iyo. Ang kayamanan ng pamilya Xiao ay napakalaki. Sabi mo kanina, may 1 bilyon ka, tansya ko, hindi aabot sa yaman niya. Paano kung matatalo mo siya, anong gagawin mo? Hindi ako matatalo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pang mangako. Pagkatapos ng auction, si Xiao Yunfei, ang mga bagay na binili niya, ay mapupunta lahat sa akin. Ikaw talaga, puro yabang, kung ang pagyayabang ay nagkakatotoo lang sana. Kaya ko. Samahan kitang mag-unlock ng mas maraming posisyon. Ang kulit mo talaga. Mga panauhin, lahat ng narito ngayon para dumalo sa auction. Siguradong, pareho lang ang layunin. Lahat para magpasikat kay Master Yunding. Kaya, hindi ko na pahahabain pa. Narito ang 6 na lote ng mga item, kasama rito ang mga obra ng sikat na tao, lumang porselana, at mga alahas ng royalty. Sa pinakamataas na nag-aalok, huwag nang masyadong maraming Saturday. Panimulang presyo, magkano ba talaga, dito sa amin, hinihintay pa nilang kunan. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panimulang presyo, 1 milyon. Bawat dagdag, hindi bababa sa 100,000. Kahit hindi ko kailangan mag-bid, kailangan mo lang umupo at maghintay. Hintayin ang pagtatapos ng auction. Ang mga taong ito ay magdadala ng mga bagay sa akin. Pero gusto ko ring makita kung ang mga bagay na ito ay may kalidad. Pinakamataas na antas ng pagsusuri ng kayamanan. Nangungunang teknik sa pagtukoy ng tunay na kayamanan. Ganito kalaking auction. Mayroon palang peke. Nakakatuwa, ha? Sa round na ito ng auction, lahat ay nagtaasan ng presyo. Magdadagdag na rin ako ng presyo. 2,100,000. Magbibigay ako ng 2,500,000. Panginoon ng palasyo, umabot na sa 2,500,000. Talaga bang hindi mo balak makipagbid? Hindi pa kailangang magmadali sa pagbid. Team. Mga ginoo at ginang, ang 6 na set ng mga item na ito, iniaalok ko ng 3 milyon. Huwag na kayong makipagkumpitensya sa akin. Bigyan nyo ng konsiderasyon ang pamilya Xiao. Pwede ba? Ay naku, Ginoo Xiao. Sinabi nyo na ang ganitong mga salita, kailangan talaga kayong bigyan ng respeto, lahat para sa inyo. Binabati ko ang Ginoo ng pamilyang Xiao, 3 milyong bid na nakuha, mga pottery, kaligrapya, at alahas, 6 na pirasong set, palakpakan at pagbati. Kuya Faye. Gusto ko itong kaligrapya, ipa-auction mo at ibigay sa kanila. Hindi pwede. Ang mga bagay na ito ay kailangang ipa-auction para ibigay sa dakilang maestro ng Yunding. Bata. Mayroon na akong 6 na set ng mga item. Susunod. Hindi ka tiyak na matatalo. Gumastos ng 300,000 para makuha ang 6 na item. At nandoon ka pa rin, na nagmamalaki. Talagang kaakit-akit ang iyong kamangmangan. Anong sinasabi mo? Peke. Nasa loob tayo ng bansa, pinakamataas na antas ng auction ito. Sinasabi mong peke ito, HMPH. Bibigyan kita ng 1 leksyon. Yung nasa kamay ng babae mo, na painting.
ay magaspang ang pagkakagawa sa mga dapat linya-linyahin. Marami ang minadali. At sa mga dapat minadali lang, ay may bakas ng pag-aayos. Sobrang halata, kaya, peke walang duda. Ginoo. Pakibantayan ang iyong mga salita, ang bawat item dito, ay sinuri ng mga eksperto. Sige. Parang wala akong sinabi. Magpatuloy ang auction. Kung hindi kampante si Mr. Xiao, sa tingin niya peke ang item, maaaring magpatulong sa eksperto. Kung peke ito, ang Yunfan Auction House ay magbabayad ng 10 beses. Naniniwala pa rin ako sa Yunfan Auction House. Hindi tulad ng iba, na nagkakalat lang, hindi makakain ng ubas, sasabihin pang maasim. Wow! Ang ganda! Gusto mo ba iyon? Na pulang ruby na kwintas. HMM. Oo, gusto ko. Hindi. Ayaw ko pala. Ang dahilan ng pagpunta namin, pangunahing layunin, ay para sa iyong susi. Oo. Susi ay susi. Kung gusto mo. Kukunan ko ng litrato mamaya, ibibigay ko sa iyo. Napakamahal. Talaga bang ibibigay mo sa akin ito? Isang kwintas lang naman na may pulang ruby, dahil ikaw ang babae ko. Gusto ko itong kwintas, Faye. Bilhin mo ito para sa akin. Hindi pwede. Lahat ng bagay ngayon ay para kay Master Yunding. Tungkol sa pinagmulan ng pulang ruby na kwintas na ito, hindi ko na ito masyadong ipapaliwanag. Ngunit maibabahagi ko sa inyong lahat na ito ay gawa ng alagad ni Master Yunding. Gawa pala ito ng alagad ni Master Yunding. Gusto kong suriin ang aking mga nagawa. Ako rin ay kukuha ng litrato. Ganito, nagpapalakas pa. Magkano ang panimulang presyo? Panimulang presyo ay 3 milyon. Ang pagtaas ng presyo ay kahit magkano. Walang limitasyon. 3 milyon. Ang mura naman. Mag-aalok ako ng 3 milyon at 100,000. Mag-aalok ako ng 5 milyon. 5 milyon. Mag-aalok ako ng 10 milyon. 10 milyon. Talagang galante si Xiao Dasha. Wala akong magagawa. Gusto ito ng babaeng inaalagaan ko. Sa tingin ko, kayo ay hindi na magpapatuloy sa pagtaas ng presyo, di ba? Ay nako, hindi sa sinasabi ko lang. Xiao Dasha, HMM, itong pulang ruby na kwintas, maaaring ilabas para sa auction. Sinabi pa ng auctioneer, nagawa ito ng alagad ni Master Yunding, ang gumawa nito. Ang ibig mong sabihin, alam na ng lahat, di ba? Oo nga, ngayon, kunan natin ito, ang pulang ruby na kwintas. Siguradong magkakaroon ng pagkakataon na makilala si Master Yunding, at ngayon si Xiao Dasha. Sabi niya gusto ng kasintahan niya. Sa tingin ko, gusto lang niyang magpasikat. Huwag nang mag-isip pa, ngayon sasabihin ko na, itong pulang bato, akin na ito. Sino man ang magpatuloy, makipagbid sa akin, ay parang pag-aaway sa pamilya Xiao. Ginoong Xiao, sinabi niyo na ng malinaw. Sino ba kami para makipag-agawan sa inyo? Kayo na, kayo na. Hindi na kami lalaban. Oo, hindi na kami lalaban. Huwag nang makipagtalo. Narinig mo ba? Ito ang tinatawag na estado. Babae. Kung gusto mo ang batong hiyas na ito, lumapit ka sa akin ngayon. Bibilhin ko ito para sa'yo. Huwag ka munang magdiwang. 20 milyon. Sira na ba ang taong ito? Siya, desidido na siya na makuha ito, ang pulang kwintas na ruby. Mag-aalok pa siya ng 20 milyon sa suang. Makipagtagisan kay Xiao Yunfei, hindi ito isang matalinong desisyon. Baka nga, mawala ka na lang bigla sa lungsod ng suang. HMM, tama nga naman. Anong nangyari? Nagbid ako ng 20 milyon, walang naglakas loob na sumabay. Mukha kang hindi maganda. Wala ka bang mukhang ihaharap sa akin sa auction? 3 milyon. Grabe. Oo nga. 40 milyon. Gusto mo talagang makipagtalo sa akin, ha? 50 milyon. 60 milyon. 1 bilyon ang alok ko. Grabe, 1 bilyon. Para sa ruby na kwintas na ito, naibenta ng 1 bilyon. 1 bilyon. Ang cute na ito, ang yaman pala. Sige, dagdagan mo pa ang presyo. Lagi akong mas mataas ng 1 bid kaysa sayo. 1 kwintas na may pulang ruby, hindi ito sulit ng 1 bilyon. Hindi na kita papatulan, ipagpatuloy ang pagbid. Pero kaya kong, responsableng sabihin sa'yo, pagkatapos ng auction na ito, lahat ng item na binili mo, mapupunta sa akin. Naniniwala ka ba?
Maghanap ka na lang ng paraan para umatras. Hindi ka man lang naghanap ng tamang dahilan. Nakuha ko pa itong kuhanan ng litrato para sa'yo. Ngayon itong mga bagay na ito, kung ibibigay ko sa'yo, magpapakita ako ng handstand dito mismo. Itong electric fan. Sige. Pangako yan. Ang produktong ito, hindi ko na ito bibilhin. Ibibigay ko na kay Xiao Dasha. Walang pera, nagpapanggap pa rin. Binabati ko si Xiao Dasha, 1 bilyon, para sa pulang ruby na kwintas. Mga kaibigan, ngayon, ipinapakita namin ang ikatlong item. Ang auction house na ito, wala na bang ibang item na pwedeng i-auction? Bakit susi ang inilabas? Ang sirang susi na ito, mas mabuti pang maghanap ng mga anti-gang jade o kung ano paman. Mas mabuti pa iyon kaysa sa sirang susi na ito. Tama ba? Oo nga, bakit pa ito kinukunan? Baka gamitin para buksan ang likuran mo. Huwag kang magulo. Ang susi na ito ay tinatawag na susi ng talem. Maaari nitong buksan ang lihim na kayamanan sa isang lugar. Sa loob nito ay walang katapusang kayamanan ng ginto at hiyas. Susi ng talem. Ano iyon? Hindi ko pa naririnig. Ganitong klaseng basura. Talagang isang grupo ng mangmang na mayayaman. Ni hindi alam ang susi ng dambana ng Diyosa ng digmaan. Hindi alam ng Blade Key. Bagong Panginoon ng templo ay ang susi na ito. Kailangan nating makuha ito. Mayroon lang akong 1 bilyon ngayon. Kung hindi ito sapat, aagawin na lang natin. Okay, oo. Ang susi ng talem ay Diyos ng digmaan, ubo. Kung walang nakakaalam, huwag nang ipaliwanag ang pinagmulan ng susi. Kung may gustong kumuha, kunin na lang. Sige, hindi ko napapahabain pa. Ang susi na ito, simula ng bid ay 1 bilyon. Dagdagan ayon sa gusto, 1 bilyon. Isang sirang susi. Talagang ang taas ng presyo. Ito ay nakatutok. Alam mo ba kung magkano ang pera ko sa bulsa? Bagong pinuno, ang panimulang presyo ay eksaktong 1 bilyon. Ang sobrang pera. Ako na ang bahala. Mahal, magkano ang kaya mong ilabas? 1 piso. Ha ha ha. Ay naku. Ano ba ito? Parang minamaliit mo ako. Sige na lang, huwag ka nang mag-abot ng pera. Ako na ang bahala sa lahat. Tingnan muna natin kung ano ang meron ka. Nakatagong kahusayan, pagkilatis ng kayamanan mula sa malayo. Talagang may lihim. Pero, isa lang ito, na makakapagbukas ng kayamanan, susi lamang. Ang susi na ito, kukunin ko na. Wala bang kukuha? Kayamanan. Kukunin mo ba? TSK, ano bang kukunin ko? Isa lang namang susi. Sa'yo na, hindi sapat ang iyong kapasidad. Sige. Dahil walang gustong magbid, ako na ang magbid. Ako na. 1 bilyon at 1 piso. HMPH, seryoso ka ba? Dinagdagan lang ng 1 piso. Hindi mo ba sinabi kanina, na pwedeng magdagdag ng kahit magkano? 1 piso. Pera rin yan. 1 bilyon at 1 piso. Meron pa bang magbibid? 1 bilyon at 1 piso, unang beses. Pangalawang beses. Pangatlong beses. Nabili na. Isang bilyon at 1 piso. May pambayad ka ba? Ha, huwag lang puro salita. Ha. Ito ang 1 piso. Magdagdag pa ng 1 bilyon sa card. Supreme Dragon Card. Hindi ko akalain, may halaga ka rin pala. Pero, kung ikukumpara sa halaga ko, malayo pa rin ito. Tuloy natin ang pagbid. Gusto ko ang pulang ruby na ito, 20 milyon. Sold. Kuya Faye, gusto ko ito. Sige, bilhin mo. Kasunduan. Bibilhin ko ang pamaypay na ito, 3 milyon. Kasunduan. Tingnan mo ang mga bagay na binili mo. Baka may nakatagong bagay. Pagkilala sa kayamanan mula sa malayo.
Ha! Sa loob ng kwintas na ruby, ay nakabalot ang jade ng emperador, kahanga-hanga. Grabe! Isang diwata ang bumaba. Teka, ang babaeng ito, kahit na nakasuot ng tradisyonal na damit pero ang itsura ng mukha, bakit habang tumatagal, mas nagiging kamukha ni Ding Mei. Ngayon sa auction, lahat ng bagay, maliban sa sirang susi mo, ay nakuha ko na. Panahon na para tuparin mo ang iyong pastahan, hindi ba? Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa natin alam kung sino ang panalo o talo. Bago pa mangyari iyon, paano kaya kung magdagdag pa tayo ng pastahan? HMM. Sigurado na akong panalo ako ngayon. Gusto mo pa ba akong hamanin ng bagong pastahan? HMM. Kawili-wili. Ano ang gusto mong idagdag? Pastahan. Kung mananalo ka sa mga auction na ito, ibibigay mo ba sa akin? Ha ha ha. Ha ha ha. Ibinibigay ko sa iyo ang mga kuha ko, para sa iyo ito, nasa puwet mo yata ang utak mo, ang mga kuha ko ngayong araw, para kay Master Yunding ito. Bigay mo na. Kung hindi para sa akin, pugutan mo na ako ng ulo, ginawa kang bola. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Pangulo. Pakilabas si Master Yunding. Ikaw bata, sobrang yabang mo. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, ang pastahan mo, siguradong talo ka na. Si Xiao, ang dakilang Ginoo, ay talagang kahanga-hanga, napakaraming bagay ang kanyang nakuha. Ako ang magdadala para sa Legendary Master ng Yunding. Naniniwala ako sa kanya, siguradong matutuwa siya. Ginawa ko rin ito para magkaroon ng magandang impresyon, hindi ko alam. Kailan ko makikita ang dakilang Guru Yunding, ngayon? Hindi mo ba siya nakikita? Nakita. Kailan ko siya nakita? Si Master Yunding, palaging, parang anino nakikita ang ulo, pero hindi ang buntot. Maraming tao ang hindi nakakakilala sa kanyang karisma, tulad ng sinabi mo. Maraming tao ang hindi nakakakilala kay Master Yunding, kaya, ang nakatayo sa harap ninyo, at nakikipagpustahan sa inyo, ay walang iba kundi ang maalamat na Master Yunding. Grabe! Siya pala talaga ang Master Yunding, HMM. Akala ko, isa kang matandang lalaki, di ko inasahan na ganito kakabata. Panginoon ng Palasyo, HMM, hindi ko inakala na isa ka palang alamat na maestro ng Yunding. Siyempre, marami akong pagkakakilanlan. Ang ibinigay sa akin ng sistema na bagong pagkakakilanlan ay sa wakas, sa sandaling ito, naging tunay na mahalaga. Ang saya. Pangulo, hindi ka ba nagkakamali? Siya si Master Yunding. Ako, ang reputasyon ng Yunpan Auction House. Alam mo naman yan. Dito sa Suang, isa kami sa top 3. Hindi ko isusugal ang reputasyon, nagbibiro para manloko. Tapos na, itong laging nang aasar. Siya pala ang taong kailangan kong suyuin. Kuya Faye, sigurado akong ginawa kang parang aso, bakit hindi na lang natin itago ang mga bagay na ito, tayo na lang, wala kang alam. Si Master Yunding ay kilala sa lahat ng larangan, isa siyang respetadong tao, ang mga bagay na kinukunan ko ngayon, ginawa ko ito para ibigay sa kanya, haha, guro. Nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan dati, mapapatawad mo ba ako sa aking naging pagkakamali noon, kung ganoon? Ano ang gusto mong gawin ko, patawarin mo ang iyong pagkakasala, ha? Ang mga ito ay ibibigay ko sa iyo. Magdadagdag pa ako ng 1 bilyon bilang aking paghingi ng tawad. Pwede ba? Ha? Masakit ba? Masakit. Pero magaling ang master. Ako na mismo ang magsosorry. Ako na mismo ang hihingi ng tawad sa inyo. Haha. Maganda pa rin ang ugali niya. Haha. Kaya mo pa bang agawin ang babae ko? Ay, guro, hindi ko na kaya, guro. Ito ang babaeng inaalagaan ko, pwede niyo siyang gamitin kahit kailan. Ayoko ng ganitong klase, sayo na lang siya, At saka, ang mga bagay na ito ba, lahat ay ibibigay mo sa akin, talagang ibibigay ko sa inyo, kunin mo ng gusto mo, lahat ay sa inyo, Kaya, tanggap mo ba o hindi, tanggap, buong puso't loob kong tinatanggap. Tungkol naman sa pastahan natin dati, sino ang nanalo? Siyempre kayo ang nanalo, natalo ako. Sige, mabuti. Tatanggapin ko na lang ang mga bagay na ito. Isipin na lang na pinatawad kita sa pagkakataong ito, pero tandaan mo, huwag mo nang uulitin. Ilagay mo na ang lahat ng ito, Tara na. Sige, yung 6 na piraso ng mga gamit na agila, hindi namin tatanggapin. Sige, Master Shen. Mabuti na lang. Napatawad tayo ni Master Yunding.
Sa hinaharap, ang pamilya Xiao ay tiyak na uunlad. Ang auction na ito ay hindi nasayang. Bukod sa nakuha ang susi na ito, pakuha rin tayo ng maraming kayamanan. Bagong pinuno. Mamayang madaling araw. Pupunta tayo sa templo ng Diyosa ng Digmaan para kunin ang mga dating pinuno, ang iniwang kayamanan. Huwag magmadali. Nakuha na ang susi, kailan bubuksan? Pwede nang buksan ang kayamanan ng War God Temple. Tingnan muna natin, ano ang lihim dito sa loob. Panginoon ng palasyo, bakit mo ito, Nadoraj? Ito ang paborito ng mga babae, isang pulang ruby na kwintas. Diyos ko. Ito ay imperial na jade. Ang isang ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang pera ay materyal na bagay lamang. Tingnan mo dito sa loob kung anong kayamanan ang mayroon. Pangulo ng palasyo. Ang pagwawaldas mo naman. Ito ay isang porselana mula sa dinastiyang Zhou. Hindi ko alam kung ang pangkalahatang pandikit ay kayang idikit ito. Ito ang Shenglong Zinfa. Ito ay isang matagal nang nawawalang, lihim na kasanayan sa martial arts. Sinasabing maaari itong gamitin sa landas ng mandirigma. Gusto mo ba ang lihim na kasanayang ito? Oo, sige, magpraktis ka na. Ay nako, huwag na lang, Panginoon, salamat sa iyo. Ang pinapraktis ko kasi ay ang teknik ng pusong dalaga, katulad nitong Shenglong Zinfa. Napakalakas at napakamaskulado, hindi ito bagay sa akin, pero pwede mo itong subukan. Itong Shenglong Zinfa, sinasabing kahit ang mga may pambihirang talento, kailangan ng 20 o 30 taon para matutunan. Katulad ng Zinfa ng Jade Maiden na aking sinasanay, nagpraktis ako ng 10 taon, at may kaunting tagumpay na rin. Magpahinga ka muna rito. Babalik ako sa kwarto. Magpraktis ako ng kaunti. Ay nako. Wala akong kahit anong pundasyon sa martial arts. Hindi ko talaga magawa kahit ano. Sistema. Mayroon ka bang paraan para matulungan ako? Gusto kong mag-ensayo ng Shenglong Heart Method. Para sa host, ini-interpret ang Shenglong Heart Method. Ini-interpret na. Matagumpay ang pag-parse. Automatikong ibinibigay sa host. Naglo-load ng Dragon Heart Martial Arts Power Value. Matagumpay na na-load. Ang lakas ng host ay umabot na sa antas ng Supreme Master. Napakakamangha-mangha naman ito. Natapos ko na agad. Hindi ko akalain, Tonton, may ganito ka palang kakayahan. Maraming salamat talaga. Sistema. Ginamit ko ang kakayahang para makita sa loob ng painting na ito, ang eksena ng isang diwata na bumaba sa lupa. Ang babae sa larawan ay kamukha ng isang babae. Nakilala ko, si Ding Mei. Pwede mo ba akong tulungan na suriin ang pinagmulan ng lumang painting na ito? Simulan ang pagsusuri. Sinusuri. Matagumpay ang pagsusuri. Malakas ang diwa ng larawang ito. Walang makakapantay. Ito ay larawan ng nakaraan at kasalukuyan. Ngunit may masamang hangarin. Nakaraan. Masamang hangarin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang sinaunang babae sa painting na ito ay si Ding Mei sa kanyang nakaraang buhay, at nagkaroon siya ng masasamang hangarin. Oo, nabihag ng pag-ibig, naging masamang hangarin. Kapag nakatagpo si Ding Mei sa buhay na ito, ay maaaring magkaisa at magdulot ng kapahamakan. At ngayon si Ding Mei ay malamang hindi pa alam ang kanyang tunay na kalagayan. Iminumungkahi ko sa host na tapusin na ang masamang ugnayang ito. May tsansa kang makuha ang gantimpala ng 10 sunod-sunod na critical hit. Sige, may gantimpala pala, walang problema. Pansamantalang isil ng sistemang ito ang larawang ito. Hoy, Shen Zuan, may oras ka ba ngayon? May kailangan akong sabihin sa'yo, Ding Mei. Anong kailangan mo sa akin? Siyempre, gusto kitang mas makilala, kilalanin ka ng mas mabuti, katulad ng sa iyo, ang mga mahusay na lalaki.
Ay talaga bang gusto ng anong klaseng babae? Pag-iisipan ko muna. Oy, Shen Zuan, huwag kang tumakbo, hindi mo pa nasasabi. Sige, ako na, pwede ba kitang interviewin? Ang Happy Times Company, iyo yan. Ang How Thai Group, iyo rin. Kung ganun, meron ka pa bang ibang negosyo? SS. Ganito kasi. Meron naman. Pero sobra na. Kailangan ko itong suriin. Ganun ba? Ang dami pala. Oo. Tatanungin ko ulit. Dito sa paligid, may ari-arian ka ba dito? Host, pwedeng magpahinga dito ng 15 minuto. Makakakuha ka ng buong Villa number 3 ng Tianpeng Real Estate. Syempre meron. Dito tayo. Magpahinga tayo ng 15 minuto. Sasabihin ko sa'yo. Sige. Dito tayo umupo. Sige. Mahal. 15 minuto na. Simula nang umupo tayo dito, wala kang sinabi kahit isang salita. Binabati kita, host, matagumpay kang nakapagpahinga ng 15 minuto. Nakuha mo ang Tianpeng Real Estate, isang buong gusali ng Villa number 3. Nangyaring pumunta sa sales office para kunin ang bahay. Impormasyon ng host, na ipasok na sa Tianpeng Real Estate. Kakasabi mo lang, nasa malapit ako, may ari-arian ba ako dito? Oo. Tamang-tama, nandun ako. May isang villa property, parang. Building number 3, puntahan natin ito. Diyos ko, Tianpeng Realty. Iyan ang Suang City, sikat na real estate. Ang mga nakatira doon ay mga mayayaman at makapangyarihan, at ang Tianpeng Realty ay nag-develop lamang ng 3 gusali at isang villa na tinatawag na Building 3. Sa mga ito, ang Building 3, ang pinakamahal, hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Iyon pala ay pagmamayari mo. Syempre naman. Hindi ko akalain, ang galing ko, di ba, Terra? Pauwi na kaming lahat. Wala nang pera pang pampalipas oras. Lumayas kayo at mamaalamos sa ibang lugar. Hindi. Miss. Anong klaseng tingin yan? Mukha ba kaming namamaalamos? Nandito kami para, hindi mahalaga kung ano ang sadya ninyo. Ang suot nyo ay sobrang simple. Hindi nyo naman kayang bumili ng ganitong malaking bahay. Siguro pumunta lang kayo rito para magkunwaring bibili ng bahay. Tapos kukuha ng ilang litrato. Tayo papost sa social media para magyabang. Marami na akong nakitang ganyang klaseng tao. Pakili ko sa kaliwa paglabas. Umalis. Naiintindihan, hindi kami nandito para bumili ng villa. Nandito kami para kunin ang bahay. Ako ang bumili nito. Binili ko ang buong gusali, villa sa Building 3. Bayad na ang pera. Pero hanggang ngayon, hindi pa natatanggap ang bahay. Kaya, nandito kami ngayon para kunin ang susi. Ang kumpanya namin, Tianpeng Industries, ay nag-develop ng 3 gusali ng villa. Ang Villa Building 3 ay nabenta na. Binibenta ng ilang bilyong piso. Narinig ko na ito ay pinili ng isang misteryosong malaking boss. Pero ikaw, napakabata mo pa. Imposibleng. Ikaw ang bumili nito. Kahit tingnan ka, hindi ka mukhang isang boss. Sige, tawagin mo ang manager ninyo. Patawag mo siya. Sa tingin ko, meron siya dapat ng impormasyon ng may-ari ng Villa Building 3. Sige na. Sige na, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Kailangan ko pang mag-out sa trabaho. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Kung hindi, talagang. Ang customer ay parang Diyos. Palagi akong magalang, nakikipag-usap sa'yo. Ngunit minamaliit mo ako. Binibigyan ba kita ng respeto? Ha, aba, ang lakas pa ng loob mong magalit sa akin. Maniwala ka, tatawag ako ng security. Palalayasin kayong dalawa. Anong nangyayari dito? Ang ingay naman. Nasa high class na sales office tayo. Hindi mo ba alam na dapat tahimik? Manager, may sakit sa utak ang lalaking ito. Sabi niya ang villa sa Building 3 ay binili niya. Tingnan mo sila, ang pangit ng suot nila, mukhang hindi rin kaaya-aya, papahintuin na sana sila, pero nagmura pa siya. Ano ang pangalan mo? Ako si Shen Zuan. Pwede mong tingnan ang aking impormasyon. Matagal na kitang hinihintay, sa wakas dumating ka rin. Talagang hindi tumitingin. Ito ang may-ari ng Villa numero 3, hindi ba? Tingnan mo ang suot niya, mukhang mahirap. Paano siya makakabili ng Villa numero 3? Tumigil ka na, magmadali ka at humingi ng tawad kay Ginoong Shen. Hindi na kailangang humingi ng tawad, katulad mo.
Mataas ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa iba, hindi ka nababagay sa pagbebenta. Ibig mo bang sabihin na paaalisin ako ng manager? Ako ang top salesperson. Baka wala ka ng karapatang ito. Sa tingin mo, ang ganitong top salesperson, maaaring tanggalin kung hindi maaari. Ang bilya sa Building 3. Aatras na lang ako, ayoko na. Mr. Shen, isa kang malaking tao. Kapag sinabi mong buksan, tiyak na bubuksan ito. Sino ba naman kasi ang walang pakialam na nagpasimuno sa'yo? Si Mr. Shen Zuan. Binili ang villa sa Building 3. Halagang ilang bilyon. Ang komisyon ko ay ilang milyon. Magandang gawin ito bilang pabor. Bilisan mo ang pag-impake. Umalis ka na dito. Ikaw ay tinanggal na. Mr. Shen, sandali lang po, kukunin ko po para sa inyo, ang susi ng villa number 3. Ang villa na ito, gusto mo ba? Gusto. Simula pagkabata, pinapangarap ko na makatira sa ganitong malaking villa. Hindi ko akalain na ganito kabilis matutupad ito. Sa hinaharap, ang villa na ito ay ililipat sa iyong pangalan. Ililipat sa pangalan ko. Hindi pwede ito. Ang ganitong klase ng mansyon, kailan ko man gustuhin, ay makukuha ko. Huwag kang mahiya. Tama ba, sistema? Tama. Basta magpahinga ka lang, makakakuha ka ng iba't ibang gantimpala, Shen Zuan. Napakabuti mo sa akin, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Larawan ng nakaraan at kasalukuyan. May bagong balita na lumabas kanina. Nasaktan si Ding Mei dahil sa pag-ibig, at ang lalaking nanakit sa kanya ay ang nakaraang buhay ng host. Ano? Kaya ngayon kailangan ipadala ang host at si Ding Mei sa loob ng lumang painting na ito. Ano ito? Bakit yung babae sa painting ay kamukha ko? May isang lalaki rin. Nakamukha mo. Ito ang iyong nakaraang buhay, at ang aking nakaraang buhay. Noong nakaraang buhay natin, may isang pagmamahalan na hindi maitatanggi, na nakaukit sa puso. Tayo